Nagsimula sila bilang mga kakaibang bagay, maliliit na lumilipad na peste na maaring magdulot ng kaunting pinsala, pero malinaw na walang magiging epekto sa digmaan sa Ukraine. Pero nagbago na ang panahon. Nagbago na rin ang mga drone. Mula sa pagiging kakaiba hanggang sa pagiging mahalaga, ang mga drone ng Ukraine ay naging pinakamahalagang sandata na mayroon ng bansa sa kanilang depensa laban sa Russia. Sa video na ito, ipapakita namin ang loob ng drone unit na ginawang parang McDonald's na 24 oras, 7 araw sa isang linggo ang operasyon laban sa Russia. Ang unit ng drone ay ang Lazar Group, at ang grupong iyon ay may nakakagulat na kakaibang kasaysayan. Noong Enero, 16 naging isang Wall Street Journal sa kakaunting Western media na pinapasok ng Lazar Group sa kanilang teritoryo. Sa isang lihim na bunker, 12-12 ng drone operator ng Ukraine ang salitan sa pagtatrabaho para siguraduhing laging tinatamaan ng mga drone ang puwersa ng Rusya na humahadlang sa mga plano ni Putin na manakop. Ito ay operasyong 24 oras, 7 araw sa isang linggo na epektibo, ginamit ang modelong parang McDonald's, kung saan bawat tao sa bunker ay may papel at natutulungan para sa isang layunin. Sa McDonald's, ang mahalaga ay benta ng burger. Sa Ukraine, layunin ay itulak ang mas maraming sundalong Ruso sa gilingan ng karne. Kamangha-manghang resulta ng Lazar Group, gaya ng malalaman mo sa video. Pero ang unang mga araw ng unit ay hindi tulad ng inaasahan mula sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng militar ng Ukraine. Ang Lazar Group ay hindi tinatag ng isang technical na henyo. Siguradong hindi rin ito nilikha ng mga naglilingkod sa militar ng Ukraine. Sa halip, ang grupo ay ideya ng isang taong di mo aakalain na mamumuno sa isa sa mga pinaka-epektibong unit ng Ukraine, si Pablo Yelizarov. Isang dating producer ng talk show sa telebisyon na naging mahalagang tao sa militar. Marahil, hindi naman talaga nakakagulat ang pagbabagong ito kung titingnan ng mas malalim. Si Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine at dating komedyante na walang karanasan sa politika, ay nayo'y matapang na leader ng Ukraine laban sa agresyon ni Putin. Hindi siya eksepsyon. Iniulat ng Forbes noong Oktubre na si Yelizarov ay nagtatag ng isa sa mga estrukturang ginagamit ng Ukraine laban sa Russia na ginawa ng mga sibilyan. Ang dating TV producer ng Freedom of Speech ay gumawa ng malaking hakbang nang salakain ng Russia ang kanyang bahay sa Pachesk, gitna ng Kiev. Habang may mga pagsabog sa labas ng bahay, napagtanto ni Yelizarov na dumating na ang digmaang hindi niya inaasahan. Nanood siya ng balita sa TV at sinubaybayan ng pananakop hanggang maramdaman niyang kailangan niyang kumilos. Ang unang malaking ambag ni Yelizarov sa digmaan ay ang pagtawag sa telepono. Tinawagan niya si Alexei Reznikov, dating ministro ng depensa ng Ukraine, at hindi inasahan na sasagutin ito. Ngunit sinagot ni Reznikov ang tawag. Ilang sandali matapos tumawag, sumali ang TV producer sa 126th Territorial Defense Battalion ng Ukraine at naatasang ipagtanggol ang Darnicha laban sa pagsalakay ng Russia. Bit-bit ang AK-47 inorganisa ni Yelizarov ang mga tao at kagamitan. Nagpayo siya ng mga checkpoint, naghanap ng gamit, at inayos ang lumang himpilan ng batalyon sa gusali ng kindergarten. Malamang napagtanto ni Yelizarov na marami pa siyang maiambag. Ang TV producer ay may katumbas na $1.1 milyong na pera at gumastos siya ng mahigit $400,000 mula sa halagang iyon sa unang buwan ng kanyang paglilingkod bilang territorial defender. Pagsapit ng Abril, natigil na ang labanan sa Kiev at masuwerte si Yelizarov na hindi siya nakaranas ng labanan sa mga unang linggo ng digmaan. Sa huli, masuwerte rin ang Ukraine. Sumunod, binisita ng dating TV producer ang bagong unit ng Special Operations Forces ng Ukraine na White Wolves sa Zaporizhia. Ipinakita ng unit na yon kay Yelizarov ang gamit ng drone sa labanan. Isang bagong ideya ang nabuo. At ito ang naging binhi kung saan isinilang ang Lazar Group. Sabi ng Wall Street Journal, bumili si Yelizarov ng agricultural drone mula sa mga smuggler na dati ring gumamit ito para magpuslit ang sigarilyo sa hangganan. Itinalin namin dito ang 120 mm mortar shell at unang ginamit, kwento ni Yelizarov. Tuhang-tuwa kami. Naglabas ang Wall Street Journal ng video ng unang paggamit nito. Diretsong kuha ng drone na nakatutok sa target at may dalang mortar. Tamaan mo, utos ang narinig. Bumagsak ang mortar, sumabog ang target, at tiyak na napagtanto ni Yelizarov na mura at epektibo ang sandata ng Ukraine sa kanyang mga kamay. Bago ang tag-init ng 2022, nabuo ng Lazar Group sa pinakaunang anyo nito. Nagtrabaho sila sa isang garahe na pagmamay-ari ng isa sa mga drone operator
na sumali sa bagong unit, ginastos ni Yelizarov ang natitirang 680,000 dolyar mula sa kanyang personal na pondo para bumili ng mga piyesa mula sa China na ginamit ng kanyang grupo upang simulan ang pagbuo ng mga drone. Matapos gawin ang drone, ibinigay ni Yelizarov ang Starlink terminal niya para sa unang lipad. Nasira ang drone. Alam ng TV producer na dapat pa niyang pagyamanin ang ideya. Sumunod pa ang mas maraming inobasyon at pagunlad. Binigyan ni Mustafa Nayyem, Deputy Minister of Infrastructure ng Ukraine at kakilala ni Yelizarov, ang bagong Lazar Group ng 4 na bagong Starlink terminal. Nagsimula ring mag-eksperimento ang grupo ni Yelizarov sa kanilang mga drone at nagkaroon sila ng malaking tagumpay nang simula nilang lagyan ng 12.5 na battery pack ang mga drone na dati ay 2 lang ang ginagamit. Di ko maintindihan bakit dapat gumana ang drone ng 30 minuto lang o pinakamatagal na ang 1 oras kada shift, ayon kay Yelizarov. Noon, ang isang battery pack ay nagkakahalada ng 1,300 dolyar. Kaya ang pagdagdag nito ay nangangahulugan ng dagdag na 20,000 dolyar kada drone. Mahal pero sulit ang investment, sabi ni Yelizarov sa Forbes. Dagdag niya, gamit ang drone na ito, kaya ng isang piloto tamaan ng 16 na kagamitan sa magdamag, hindi lang 2. Nagpatuloy ang trabaho at lumaki ang Lazar Group. Sabay sumibol ang ideya ng McDonald's para sa mga drone. Biro ni Yelizarov sa Forbes, tamad siya at ayaw magtrabaho habang tinatalakay ang estilo ng pamamahala. Sa halip na maging tutok sa bawat detalye, nakita ng dating TV producer na ang pangunahing tungkulin niya matapos ang napakalaki niyang puhunan ay bumuo ng tamang kuponan para gawing isang mahusay na sistema ang pagkawasak na dulot ng mga drone ng Lazar Group. Ganon ang McDonald's. Ang manager ang namamahala araw-araw at ang team nila ang nagpapatakbo ng negosyo ng maayos na maayos. Ang ideya ni Yelizarov ng tamang koponan ay binubuo halos lahat ng mga sibilyan, na isa na namang paglabag sa karaniwang nakikita bilang tradisyon ng militar. Nakagugulat na 8% ng grupo ay dating sibilyan, gaya ni Nalaya na dating namuno sa administrative service ng isang kumpanya bago sumali sa Lazar Group. Mahusay na hakbang ni Yelizarov ang pagbuo ng intelligence team sa Lazar Group na nagdidikta ng pamamahagi ng drone at bala sa mga operator. Hindi intelligence agents ng Ukraine ang team na yon, kundi financial analysts na ginagamit ang kaalaman sa paggalaw ng pera para masigurong makarating ang mga drone sa tamang lugar. Noong Oktubre 2025, may 3 pupiloto ang Lazar Group. Plano ni Yelizarov na gawing triple ang bilang. Bagamat hindi tradisyonal ang Lazar Group, nagtagumpay ito dahil hindi inihiwalay ng leader ang grupo sa militar ng Ukraine. Maaring dating sibilyan ang mga nagpapatakbo sa loob ng bunker, pero ang grupo ni Yelizarov ay isinama na sa National Guard ng Ukraine, kung saan ito naging isa sa mga unang opisyal na unit ng drone ng militar ng Ukraine. Pwede sanang magpahinga si Yelizarov matapos magtagumpay para sa Ukraine, pero hindi yon ang ugali ng dating TV producer. Kahit biruan niyang ayaw ng mabigat na trabaho, isa siya sa mga pangunahing utak sa likod ng lumalaking drone army ng Ukraine. Sinusuportahan niya ito sa pamamagitan ng Lazar Group na sumali sa inisyatiba kung saan may premyo ang drone operator sa bawat napapatay na sundalong Ruso. Iniulat ng The Telegraph noong Enero 25 na may 12 puntos para sa bawat napatay na mananakop na Ruso, 100 puntos sa pagsira ng helikopter, at 120 puntos kung makakabihag gamit ang drone. Ang mga puntos ay maaring ipambili ng drone equipment sa Brave One Marketplace ng Ukraine na nagiging bahagi ng gamified na siklo, isang halimbawa ng kung paano ginamit ng Ukraine ang inobasyon kaysa purong lakas militar upang ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Isang miyembro ng grupong Lazar na gumagamit ng call sign na Phoenix ang nagsabi sa The Telegraph. Tungkol ito sa kompetisyon sa pagitan ng mga unit. Lahat gusto maging nangungguna. Kahit kakaiba, ang Unity Phoenix ay ika-4 sa leaderboard ng inisyatiba noong 2025 at gusto pa niyang tumaas sa ranggo sa 2026 sa pamamagitan ng mas maraming napatay gamit ang drone. Ngayon, napino na ng grupong Lazar ang operasyon nila hanggang sa maging eksaktong sistema. Nagbibigay ang Starlink ng komunikasyon sa mga control center sa buong Ukraine na napapahintulot sa mga drone ng unit na lumipad sa malalayong distansya habang nananatili sa mababang altitude na kailangan para makaiwas sa mga air defense system ng Russia. Ang ground crew ay pinapartneran ng drone operator at navigator sa control center. Nagbibigay ng info ang una, habang ang huli ay lumilipad ng daan-daang misyon gabi-gabi. Ito ay kahusayan na kaingitan ng McDonald's. Hindi rin may kakailangang resulta. Si Yelizarov ang nagbibigay ng aktual na numero sa Wall Street Journal.
Araw-araw, masusing nagtatala ang grupo niya para tumpak na may record ang gawain ng drone operators ni Lazar. Ayon kay Lazarov, hanggang Enero 16, 2096 na tangke ng Russia ang nabiktima ng mga drone ng Lazar Group. 3,100 at 50 armored vehicles ng Russia ang nawasak at iniwan sa labanan dahil sa pagsisikap ng isang drone unit. Patuloy pa rin ang Lazar Group. 765 unit ng self-propelled artillery ng Russia ang hinarap ng kanilang mga drone. Mga 5,500 cargo truck ang natuklasan na ang banta mula sa impapawid ng nakukubli sa gabi ay kasing handang targetin sila gaya ng pagpabagsak sa mga armored vehicle ng Russia. Dagdag pa ang mga winasak na kagamitan ng Lazar Group gamit ang drone, aabot sa 24,000 unit ang kabuuang bilang. Bukod sa pagkalugi ng Russia ng mga kagamitang balak, sana nilang gamitin mula sa pag-atake sa depensa ng Ukraine hanggang sa lohistika sa loob ng sinakop na Ukraine. Ang mga pagsisikap ng Lazar Group ay dituwirang nakabawas din ng bilyon-bilyong dolyar mula sa pondo ng pananakop ni Putin. Ayon sa Army Inform, noong Enero 18, nasira ng Lazar Group ang mahigit 15 bilyong dolyar na halaga ng kagamitang Ruso mula simula ng pananakop ni Putin noong Pebrero 2022. Hindi kay Lazarov nanggaling ang bilang na ito, kundi kay Ruslan Muzychok, tagapagsalita ng National Guard ng Ukraine, na nagbunyag ng bisa ng Lazar Group. Nagde-develop kami ng mga unit ng unmanned systems at grupo ni Lazar ay isa sa pinaka-epektibo sa Ukraine. Simula ng malawakang pananakop, nakasira na sila ng higit 15 bilyong dolyar na halaga ng kagamitan ayon kay Muzychok. Marami pa raw darating at mayroon na rin ngayon. Noong araw na binanggit ni Muzychok ang 15 bilyong dolyar, iniulat ng Defense Express na na-disable ng drone operators ng grupo ang 13 kagamitang Ruso sa sektor ng Liman ng digmaan sa Ukraine, kinaroroonan ng 3rd Army Corps ng Ukraine. Katuwang ang corps na yon, winasak ng Lazar Group ang isang fuel tanker, 2 cargo truck, at 10 armored fighting vehicles. Noong Pebrero 2, muling kumilos ang grupo. Sa pagkakataong ito, nagawa ng Lazar Group na sirain ang isang mabigat na flamethrower system na tinatawag na TOS-1A Solchepyok na matatagpuan sa rehiyon ng Belgorod sa Russia. 4 lang na FPV drones ang ginamit. Ngayon sira na ang flamethrower. Lahat na nito ay mga kagamitan na napatumba na maaring idagdag ni Lazarov sa talaan ng Lazar Group. At sa inaharap, sinabi niya sa Wall Street Journal na gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tumulong sa NATO. Gusto rin niyang matutunan ng mga miyembro ng NATO ang ganitong mga kakayahan. Pero bago natin talakayin ang pahayag na yan, kailangan muna nating mas laliman ng pag-unawa kung ano talaga ang kinakatawan ng Lazar Group. Hindi ito sibilyang unit na parang tagatulong lang habang militar ng Ukraine ang gumagawa ng mahihirap na gawain. Binago ng Lazar Group ang digmaan. Ginawang mga kagamit ang kailangan ang mga drone na dati mga eksperimental na sandata. Ang inobasyon, kapos sa pag-iisip at tagamitan, na nagbigay daan sa Lazar Group na maging kung ano sila ngayon ay buhay na buhay pa rin sa Ukraine. Binago ng mga drone ang digmaan magpakailanman. Sa puntong ang kanilang pag-iral ay nagkaroon ng napakalaking epekto hindi lang sa estratehiya, kundi pati na rin sa psikolohikan na aspeto ng digmaan. Sino mang nakapanood ng video ng FPV drone ng Ukraine na lumalapit sa sundalong Ruso ay masasabi ito. Kung dati, bago ang pananakop ni Putin, ang mga sundalo ay pangunahing nag-aalala sa artillerya, mortar at mga itinuturing na mas advanced na kagamitan tulad ng mga eroplano at mga misil na dala nila. Ngayon ay mga drone na ang palaging banta. Alam na ngayon ng mga sundalong Ruso o Ukranyano na posibleng may reconnaissance drone sa itaas kapag nasa bukas na lugar. Maaring may paparating na FPV drone. Ang mga lugar na dati ay inakalang. Kahit papano iligtas, ay ngayon ay mga patibong na ng kamatayan. Gaya ng sinabi ng National Interest noong Hunyo 2025, ang maliliit at napakamanyobrang quadcopter na pinapatakbo ng mga piloto na may suot na VR goggles, ang mga kamikaze drone ay napatunayang mura at napaka-epektibo sa pagbibigay ng palihim, tiyak at psikolohikal na nakapipinsalang epekto na pumipilit sa mga sundalo na laging magmasid sa kalangitan para sa mga munting mananakop na ito. Malaki sigurong epekto nito sa isip. Tuloy pa rin ang inobasyon. Hindi na lang sa impapawid, sinisira na rin ng mga drone ng Ukraina ang mga target sa tubig. Ang Ukraina, kahit na napakaliit ng sariling hukbong dagat, ay nagawang pabagsakin ng halos 1/4 ng Black Sea Fleet ng Rusya. At marami sa mga barkong pandigma na yon ay tinamaan ng mga drone. Nagawang ipasok ng Ukraina ang mga drone sa loob mismo ng Rusya, gaya ng ginawa nila sa matapang na Operation Spiderweb, upang atakihin ang mga base ng himpapawid at mga eroplano ng Rusya. Noong 2025, sumikat ang long-range drone ng Ukraina na inaasahang magdudulot sa Rusya ng $74.1 bilyong na gastos,
katumbas ng mahigit 4% ng GDP mula Enero hanggang Agosto. Sa isang pagkakataon, nagawa pa ng isang drone na magparachute ng isang dekuryenteng bisikleta sa isang sugatang sundalong Ukranyano, na pagkatapos ay ginamit ang bisikleta upang makalayo sa panganib. Hindi ang Lazar Group ang responsible sa lahat ng inobasyong ito. Mas nakatutok sila sa pagsira ng mas maraming puwersa ng Rusya sa Ukraina. Pero si Yelizarov ay isa sa mga naglatag ng pundasyon ng bagong paraan ng pakikidigma. Hindi na nakakagulat na nag-uunahan ng Rusya at Ukraina sa paggawa ng mas maraming magagandang drone. Sa bawat pagkakataon na may bagong konseptong isang panig, sumasagot naman ng kabila ng sarili nitong ideya. Isang nakamamatay na labanan ng mga makina ang nagaganap at mukhang nauna ang Ukraina. Noong Nobyembre, iniulat ng Forbes na binabago ng Rusya ang estratehiya sa drone, tumutuon sa reusable drones imbes kamikaze drones na gamit ng magkabilang panig sa digmaan sa Ukraina. Naglabas ang militar ng Rusya ng video ng reusable interceptor drones na ayon sa kanila, kayang harangin ang long-range drone ng Ukraina gamit ang nakakatawang paraan tulad ng pagbagsak ng lata ng nilagang karne. Kung gaano katotoo ang mga ganitong pahayag ay usapin pa ng diskusyon, lalo na't galing ito sa Rusya. Gayunpaman, tumugon ang Ukraina sa pamamagitan ng pagpapahusay ng bisa ng kanilang mga drone sa mismong harapan ng labanan. Ngayon, ang mga drone ay pumapatay ng mga sundalong Ruso, halos kasimbilis ng pagre-recruit ni Putin ng bagong puwersang ipadadala sa labanan. Sinabi ni Alexander Sirski, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraina, na sinabi niya noong Enero na noong Disyembre ay 33,000 kumpirmadong kaswalti ng Rusya dahil sa mga drone, habang nagre-recruit ang Rusya ng 36,000 sundalo bawat buwan. Parehong gustong manalo ng Ukraina at Rusya sa paligsahan ng mga drone. At iyan ang nagbabalik sa atin kay Lazarov sa kanyang mga pahayag tungkol sa NATO. Habang abala sa bagong digmaan ng Ukraina at Rusya, malayo pa ang NATO, lalo na sa Europa, sa ganitong antas. 2 taon na ang nawala sa Europa sa paghahanda para sa tunay na digmaan, ayon kay Lazarov sa Wall Street Journal, tungkol sa plano niyang dalhin sa pandaigdigang antas ang operasyon ng Lazar Group. Ang nangyayari ay puro salita lang, walang laman. Mga salitang tulad ng magandang mga drone. Walang kahit anong konkretong aksyon sa likod ng mga salitang yan sa Europa, lalo na sa kanilang mga ministeryo ng depensa. Isa itong matinding batikos sa kalagayan ng kolektibong paghahanda ng Europa para sa isang digmaan ng mga drone na katulad ng nangyayari sa Ukraine. Gayunpaman, hindi ito lubos na mali. Totoo namang maraming usapan tungkol sa mga drone sa Europa. Ngunit kakaunti lang ang konkretong aksyon maliban sa mga pangakong maglalaan ng pera para sa paggawa nito. Kadalasan ay sa pakikipagtulungan pa sa Ukraine. May usapan tungkol sa drone wall para bantayan ng ilang bahagi ng Europa, pero kulang ang impormasyon kung paano ito gagana at kung kaya ba ng Europa. May mga pag-uusap tungkol sa digmaan. Pero kahit ang European Parliament ay nagsabi ng $7 bilyong na European Drone Defense Initiative na dapat sana ay magbibigay ng makabago at interoperable na sistema para labanan at mag-deploy ng mga drone, ay hindi pa magiging ganap na gumagana hanggang sa katapusan ng 2027. Lahat ng usapang ito ay nangyayari habang patuloy na sinusubukan ng Rusya ang tugon ng Europa gamit ang kanilang mga long-range na drone, kung saan ang mga ganitong paglusob ay kadalasang nadudulot ng mabilisang tugon mula sa mga fighter jet. Ang Quick Reaction Alert Team ng Royal Air Force ng UK sa Lossiemouth ay na-deploy ng 76 na beses mula 2018. Isa dito ay kaugnay sa military aircraft ng Rusya, kasama marahil ang mga drone. Ang kalihim general ng NATO na si Mark Rutte ay tiyak na walang pagdududa na hindi pa handa ang Europa para sa isang laban kontra Rusya. Sa kanyang pagsasalita sa Brussels noong katapusan ng Enero, sinabi ni Rutte, kung iniisip ng sinuman na kayang ipagtanggol ng Europa ang sarili nito nang wala ang US, magpatuloy lang kayong mangarap. Hindi ninyo kaya, hindi namin kaya. Kailangan natin ang isa't isa. Tinutukoy ni Rutte ang napakalaking lakas ng naibibigay ng US sa isang digmaan. Punto niya, kailangan pang magsikap ang Europa para maghanda laban sa Rusya. Sabi ni Yelizarov, ang inobasyon lang ang kaligtasan natin sa digmaang ito, ayon sa panayam niya sa Wall Street Journal. Magbabago ang mga drone, tulad ng pagbabagong na idulot na nila sa lahat sa larangan ng labanan. Hindi na ito may kakaila, at yan ang magiging hinaharap ng lahat ng digmaan. Ibig kong sabihin, tingnan mo, hindi na muling magiging katulad ng dati ang mundo. Tama si Yelizarov. Naniniwala siyang dapat tigilan ang puro salita at magsimulang kumilos ang NATO at mga kasaping bansa sa Europa. Ganon ang ginawa ni Yelizarov. Ngayon, negosyo na ng Lazar Group ang pagtutugis sa mga puwersang Ruso. At malakas ang takbo ng negosyong ito. Nagsimula sila bilang kakaibang maliliit na makinang lumilipad na walang piloto na ginamit ng Ukraine para patayin ang mga sundalo at wasakin ang mga nakabaluting sasakyan ng Rusya. Akala ni Putin kayang talunin ng Rusya ang lahat, pero nagkamali siya. Dati simpleng gumagamit lang ng drone ng Ukraine. Ngayon, eksperto na sila sa drone warfare. Ngayon,
Natuklasan ng Ukraine ang sumisira sa mga harapan ng Russia at may numerong nagpapaliwanag nito. 80%. Mahalaga ang numerong ito dahil ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, noong Enero 26 mga drone ng Ukraine nang sumira sa 80% ng target ng Russia sa digmaan. Ipapaliwanag namin kung anong ibig sabihin niyan pagdating sa aktwal na mga numero mamaya. Gayunpaman, mabilis na itinuro ni Zelensky na ang pag-unlad ng Ukraine at ang kakayahan nitong manatiling isang hakbang na mas maaga kaysa sa Russia sa larangan ng labanan ang nagbigay daan para mangyari ito. Ang mga drone ang naging pinakamahalagang sandata ng Ukraine at ang laki ng paggamit nito ay tumutulong din sa Ukraine na mas mapabuti at maging mas epektibo ang paggamit ng iba pang mga sistema ng sandata na ginagamit nila laban sa Russia, pati na rin ang mismong mga sundalo na buong lakas na lumalaban upang pigilan ng Russia na sakupin ang teritoryo ng bansa. Ngayon, mahalaga pa rin ang artilyera pero sa ibang paraan. Sabi ni Zelensky, ang infantry at tauhan natin ang gumagawa ng pangunahing gawain. Pero ang digmaan mismo ay dumadaan sa isang ebolusyon at lahat ay nagiging labis na nakadepende rin sa isa pang mahalagang elemento. Kung sino ang pinakamabilis at pinakamalakas sa paggamit ng teknolohiya, sa pag-aangkop ng teknolohiya, at sa pagpapatunay sa katotohanan ng mga nangyayari sa larangan ng labanan. Ang pagbanggit na yan ng beripikasyon ay nagdadala sa atin sa tanong kung paano nalalaman ng Ukraine kung anong winawasak ng kanilang mga drone. Ang mga drone mismo ang nagre-record, kaya may ebidensya ang Ukraine para patunayan ang kanilang pahayag. May dagdag pang komento ang Business Insider mula kay Zelensky na nagbibigay ng pangunahing paliwanag tungkol sa sistemang ginagamit ng Ukraine para beripikahin ang kanilang mga pag-atake gamit ang drone. Bawat isa sa mga pag-ataking ito ay nire-record na tumutulong hindi lang sa pagberipika kung tumamang pag-atake, kundi pati na rin sa pagpapatakbo ng bonus-based na sistema para sa pagsusuri ng kakayahan ng militar, ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine. Binanggit niya ang bagong sistema ng Ukraine kung saan nakakakuha ng puntos ang drone units sa bawat napatay sa labanan na naitatala gamit ang kanilang mga drone. Maaring ipunin ang mga puntong ito at gamitin sa Brave One marketplace ng Ukraine, kung saan makakakuha ang mga drone operator ng bagong drone at kagamitan para maging mas episyente sila bilang mga makinang pamatay. Ito ang ginawang realidad na parang laro ang pakikidigma. Kahit mukhang mula sa isang baluktot na hinaharap, pinapakita ng sistemang ito kung gaano ka-innovative ang Ukraine sa pagbibigay gantimpala sa sundalo at pagtiyak na hindi kumalat ang maling impormasyon sa ere o sa mga online na channel. Iniulat ng The Guardian ang tungkol sa points for kill system ng Ukraine noong unang bahagi ng Nobyembre. Ikinuwento nito ang impormasyong ibinahagi ng dating unang Deputy Prime Minister at bagong Defense Minister ng Ukraine, si Mikhailo Fedorov. Ipinaliwanag ng lider ng bagong sistema ng Ukraine noong Nobyembre na umabot na sa 400 drone units ang sumasali. Napakalaking paglago niyan. Dahil 95 lang ang unit noong Agosto, sinabi ni Fedorov sa The Guardian na pwedeng gamitin ng mga drone operator ang kanilang puntos sa higit 100 uri ng drone, autonomous na sasakyan, at iba pang drone-related na gamit. Mayroon pang leaderboard. Ang pag-akit sa tuktok nito ay dagdag na motibasyon para sa mga sundalong Ukrainian na gustong gawin ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan ng Rusya. Talagang naging popular ito sa mga unit ayon kay Fedorov sa The Guardian. At dagdag pa niya, alam ng lahat ng puwersya ng depensa ang tungkol dito at may kompetisyon para sa mga puntos upang makuha ang mga drone na ito, mga electronic warfare system at iba pang bagay na makakatulong sa kanila sa pakikidigma. Kapag mas maraming infantry ang napatay mo, mas maraming drone ang makukuha mo para makapatay pa ng mas maraming infantry. Nagiging parang isang siklong lalo pang nagpapalakas sa sarili ito. Binigyan diin ni Zelensky ang kahalagahan ng mga drone sa estratehiya ng Ukraine laban sa Russia at pinarangalan ang ilan sa mga pangunahing drone commander. Binanggit ang 80% na bilang sa isang event. Ang Order of the Gold Star o Hero of Ukraine Medal, isa sa pinakamataas na parangal militar, ay iginawad sa 2 komander ng drone unit ng Ukraine. Tumanggap ng parangal sina Teniente Colonel Olevit na ika-427 hiwalay na brigada, kilala bilang Raro, at Major Yuri Fedorenko na ika-429 na hiwalay na brigada ng Ukraine o Achilles Brigade. Hindi na nakakagulat na nakuha ng 2 lalaking ito ang medalya dahil ang kanilang mga unit ay nakasira ng mahigit 42,000 target na kalaban ayon sa Euromaidan Press. At dito tayo magbabalik sa isang bagay na nabanggit naming sasabihin namin sa inyo kanina sa video. Alam natin na ang mga drone ng Ukraine ang responsible na yon sa pagsira ng 80% ng mga target ng Russia na winawasak sa digmaan. Pero wala ring gahanong ibig sabihin yon kung 80% lang yon ng isang daang target. Mahalaga ang konteksto.
lalo na sa laki ng pagkalugi ng Russia na napakalaki. Noong 2025, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang halos 800 at 20,000 target. Sobrang dami na siguradong pinag-iisipan ni Putin kung paano ito mababawasan. Ayon sa website ng Pangulo ng Ukraine, karamihan sa mga pag-atake ay naitala at napatunayan gamit ang first-person view cameras ng mga drone ng Ukraine. Kagiliw-giliw, ipinapakita ng pagbubunyag kung ilang target ang tinamaan ng drone ng Ukraine noong 2025 at ilan ang napatunayan nilang tinamaan noong nakaraang taon. Kapag hinati natin ang 800 at 20,000 sa 0.8, makakakuha tayo ng kabuwang 1.025 milyong target na tinamaan. Tandaan, mga target lang ito na pinatunayan ng Ukraine. Kahit ganitong bilang, makikita na tinamaan ng Ukraine ang average na 85,416 target ng Russia kada buwan noong 2025 o mahigit 2,800 target kada araw. Mahigit 100 beses kada oras tinatamaan ng Russia habang sinusubukan nitong sirain ng depensa ng Ukraine. Kaya napakabagal at kakaunti ang tagumpay ng Russia sa 4 na taon. Lalong lumalala ito para sa Russia. Tumataas ang buwanang bilang ng Ukraine, kaya posibleng lampas 1 milyong targets ang masira ng mga drone ng Ukraine sa 2026. Hindi pa malinaw kung kasama rin sa bilang ng 2025 ang mga Shahid drone ng Russia na pinabagsak ng mga drone ng Ukraine. Babalikan natin yan kapag tinalakay natin kahalagahan ng mga drone sa depensa ng Ukraine. Binanggit ni Zelensky ang pagtaas ng bilang ng ibahagi niya ang kumpirmadong bilang ng mga namatay na Ruso noong Disyembre dahil sa drone strike ng Ukraine. Ang bonus-based electronic point system natin ay tumutulong pataasin ang depensa. Noong Disyembre, 35,000 mananakop ang naneutralize ng mga unit natin. Salamat sa tagumpay na ito, ani Zelensky. Uulitin ko, 35,000 sundalong Ruso ang namatay, hindi nasugatan, sa loob lang ng 1 buwan. Ito ay isang record-breaking na bilang. At nangyari ito matapos ang 2 buwan kung saan napakalaki rin ang bilang ng mga napatay ng Ukraine gamit ang mga drone. Tulad ng ibinunyag ni Zelensky noong unang bahagi ng Enero, nagawang mapatay ng mga drone operator ng Ukraine ang 26,000 sundalong Ruso noong Oktubre, sinundan ng 30,000 noong Nobyembre. Tumaas ng average, 4,500 Ruso ang napapatay ng mga drone bawat buwan, na nakakabahala para kay Putin habang nahihirapan siyang makahanap ng sapat at mahusay na tauhang may papadala sa Ukraine. May mas marami pang datos ang Forces News para sa Disyembre. Bukod sa pagbanggit sa datos ni Zelensky, sinabi ng outlet ng kasalukuyang bilang na napapatay na nasa pagitan ng 30 at 40,000 kada buwan ay mataas at tila hindi na nakakakuha ang Russia ng sapat na sundalo para mapunan ang malalaking pagkalugi nito sa Ukraine. Nagbibigay ito ng konteksto ng dami ng nasasawing sundalong Russian ay parang pinapayagan ni Putin na mabura buwan-buwan ang kalahati ng mga regular na tauhan ng hukbong katihan ng UK. Ang salitang hindi napapanatili ang babagay rito. Ganap na kabaliwan ang mas akmang termino. Ayon sa Forces News, tinamaan ng Ukraine ang 107,000 target gamit ang drone noong Disyembre. Buwan ding nawalan ng Russia ng 128 air defense systems. Ayon sa Ukraine, layunin nilang mapatay ang 50,000 sundalong Ruso kada buwan gamit ang mga drone. Nakakabahala para kay Putin dahil madali raw maabot ang target na ito. Siyempre, hindi agad maubusan ng drone ng Ukraine. Sabi ni dating Forbes correspondent David Axe noong Marso 2025 target ng Ukraine sa 2025 na makagawa ng 5 milyong drone bawat taon. Maaaring hindi nila naabot ang target pero mahirap sabihin. Sabi ng Business Insider, 2.5 milyong FPV drone lang talaga kaya may hindi pagkakatugma. Binanggit ng parehong outlet na may ilang pagtatansya na tugma sa 4.5 milyong bilang ni Axe na posibleng kasalukuyang kapasidad ng paggawa ng drone ng Ukraine o aktual na nagawang drone. Hindi natin tsak dahil walang opisyal na bilang ng produksyon na ibinahagi ng mga opisyal na sanggunian ng Ukraine. Pero kahit 2.5 milyon o 4.5 milyon, malaking numero pa rin yan. Lalo na kung ikukumpara sa nabanggit namin tungkol sa Ukraine na magsasagawa ng 1 milyong pag-ataking gamit ang drone sa 2025. Isa rin itong bilang na iniulat ng Euromaidan Press na lalo pang lalaki. Noong Enero 26, iniulat ng Euromaidan Press na halos dumoble bawat taon ang dami ng paggawa ng drone ng Ukraine, simula ng 2023.
para sa 2026 target ng Ukraine na makagawa ng 7 milyong drone ayon sa outlet. Magiging magastos ang taunang produksyong ito. Kakailangan din ng Ukraine ng $120 bilyong para makagawa at makakuha ng 7 milyong drone, kung saan kalahati nito ay magmumula sa sariling budget ng Ukraine at mga pautang na suportado ng European Union. Ang kalahati ay manggagaling sa mga kaalyado ng Ukraine bilang tulong militar. Kung maisasama ng Ukraine lahat ito, mawawala ang pag-asa ni Putin na bumaba ang namamatay na Ruso dahil magkakaroon ng Ukraine ng sapat na drone para maabot ang target na 50,000 eliminasyon bawat buwan. Paalala, marami pang ganito dito. Kung may natutunan ka sa The Military Show at gusto mo pa ng ganitong estadistika, mag-subscribe ka. Ngayong natalakay na natin ang mga numero, maaari na tayong bumalik sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Hindi malinaw kung kabilang sa bilang ng target na nawasak ng drone ng Ukraine ang pagsira sa Russian unmanned aerial vehicles noong mga pag-atake ng drone at missile ng Kremlin laban sa Ukraine buong 2025. Kung kasama man o hindi naman yung gaanong mahalaga. Dahil ang mas mahalaga ay ang punto na hindi lang ginagamit ng Ukraine ang mga drone nito para magdulot ng malaking pinsala sa militar. Ginagamit din ng Ukraine ang mga drone para sa depensa. Maaring maging game changer ang 2026 sa pagiging epektibo ng Ukraine sa pagharang sa Shahid-type strike drones ng Russia gamit ang kanilang drones. Muling binanggit ni Zelensky sa talumpati noong Enero, 26 ang importansya ng patuloy na pagdevelop ng teknolohiya ng Ukraine laban sa Shahid-type drones ng Russia. May isang teknolohiya na pagtutuunan ng pansin ng Ukraine, kaya manatiling nakatutok para malaman kung ano yon. Tama si Zelensky sa laki at panganib ng problemang dulot ng Russian Shahid. Ito ay mula sa analytical na pagsusuri ni Igor Anokin tungkol sa estratehiya ng Russia sa Shahid noong 2025, inilatala ng Institute for Science and International Security. Ayon kay Anokin, noong 2025, nag-iba-ibang laki ng mga bugso ng pag-atake ng Shahid-type drone ng Russia. May ilang pag-atake na ilang dosena lang ang drone, habang maabot naman sa 800 drone sa ibang pagkakataon. Maraming drone ang inilunsad kasabay ng cruise at ballistic missiles mula Crimea at Donetsk, ayon kay Anokin. Nagbigay din siya ng bilang. 54,530. 54,500 at 38 Shahid-type drone ang inilunsad noong 2025, kung saan mga 32,200 sa mga ito ay mga strike drone. Baka Shahid-type na pain lang ang iba para guluhin o pahinain ang air defenses ng Ukraine. Kahit ano pa man, inaatake ng Russia ang lahat ng kaya nitong atakihin gamit ang mga long-range drone nito. Malawak ang pag-atake nito. Sumasaklaw sa maraming rehiyong gustong sakupin ng ground forces ng Russia. Bukod pa rito, paminsan-minsan ay nakikita ring pumapasok ang mga drone ng Russia sa mga teritoryo ng ibang bansa tulad ng Poland, Romania at Moldova. Bagamat sinasabi ng Russia na militar ang target, marami sa kanilang Shahid drones ang umatake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine, pasilidad pang-industriya at mga tirahan, lalo na sa huling bahagi ng 2025. Ang lawak ng mga pag-atake ng Shahid ng Russia ay umabot sa rurok ng Hulyo, kung kailan nagpakawala sila ng average na 200 at 3 ganitong uri ng drone sa Ukraine araw-araw. Gayunpaman, malaki din ang pinsala sa mga sumunod na buwan na may average na 100 at 33,100 at 88 drone kada araw matapos ang Hulyo. Sa madaling salita, ang mga Shahid-type na drone ng Russia ay isang seryosong problema para sa Ukraine. Pero gaya ng ibang problemang dala ng estratehiya ni Putin, nakahanap ang Ukraine ng bagong paraan para labanan ito gamit ang sarili nilang drone. Ang interceptor drones ang magiging susi para sa Ukraine, gaya ng ipinakita ng anunsyo noong Setyembre 2025 na sisimulan ng UK ang mass production ng isang drone na disenyo ng Ukraine kontra sa Shahid strike ng Russia. Ang mga espesyal na drone na ito ay lumilipad at hinaharang ang mga paparati na strike drone gaya ng pangalan nila. Noong Enero 20, iniulat ng Kyiv Post na ang mga interceptor drone ay magiging bahagi ng anti-drone dome, kasama ang mga mobile defense team. Tutulong ang mga team na ito at drone operator ng Ukraine para sa matibay na pangmalapit ang depensa laban sa mga Shahid ng Russia. Isa si Fedorov sa mga nagpakilala ng bagong sistema na nagsabing, "Ang aming tungkulin ay bumuo ng isang anti-drone dome sa ibabaw ng Ukraine. Isang sistemang hindi lang tumutugon pagkatapos ng insidente, kundi winawasak ang banta habang papalapit pa lang ito." Ibig sabihin, inasahan ng Ukraine na magpapatuloy o titindi pa ang long-range attack ng Russia sa 2026.
Ang Ukraine ay gagamit ng interceptor drone bilang mahalagang bahagi ng bagong depensa nila. Kung isama ang mga shahid na winawasak ng interceptor drones ng Ukraine, malabang aabot o lampas 1,000,000 ang mga target ng Russia na masisira ng Ukraine sa 2026. Ito lalo na ang kaso dahil sa bagong layunin ng Ukraine na alisin ang mahigit 50,000 tropang Ruso kada buwan. Gayunpaman, lahat ng yan ay para sa inaharap. Balik tayo sa mga naabot ng Ukraine noong 2025 gamit ang kanilang mga drone strike. Nakikita natin ang ilang epekto sa labanan na naging resulta nito. Isa sa mga ito ay ang katotohanang ang mga drone ng Ukraine ay nagdudulot ng pagkaubos ng mga bala ng Russia sa antas na hindi pa kailanman nakita noon. Ayon sa Euromaidan Press na nag-ulat noong Enero 27, nag-order ang Kremlin ng 1,000,000 at 100,000 bagong bala ng artilyerya. Hindi na sana ito balita kung yun lang. Pero kapansin-pansin, nakatunang Russia sa pagkuha ng mga pangmalayong bala ng artilyerya dahil napilitan silang ilayo ang mga ito dahil sa mga hara ng FPV drone ng Ukraine, kaya nababawasan ang bisa ng kanilang artilyerya. Hindi na sapat ang mga short-range na bala. Nawawalan ng mga sistema ng artilyerya ang Russia dahil sa mga drone ng Ukraine. At kapag sinusubukan ng mga sistemang iyon na magpaputok mula sa malalayong posisyon, nawawalan din ng mga bala ang Russia na hindi umaabot sa kanilang mga target. Sa 1,000,000 at 100,000 bala na in order, 1,000,000 dito ay para sa espesyal na 152 mm MSTA na mga bala na may espesyal na propellant charge na nagpapahintulot sa mga ito na makalipad sa mas malalayong distansya. Ang natitirang 100,000 bala ay para sa mga pangmalayuang bersyon. Ang mahalaga ay ang halaga, ayon sa Euromaidan Press. Ang isang karaniwang MSTA artillery round ay nakakahalaga ng $1,250 sa Russia, habang ang bersyon na may propellant charge ay nagkakahalaga ng $1,550. May $300 na diferensya, at pag minultiplika sa 1,000,000 bala, aabot sa $300,000,000 ang gastos. Ito ay dahil sa FPV drone ng Ukraine na sumisira sa artilyerya at tauhan ng Russia na lumalapit sa mga target na binabantayan ng drone. Kung hindi kayang alisin ng Ukraine ang artilyerya sa labanan, maaari nitong gawing mas magastos kaysa dati para sa Russia ang paggamit nito. Pero kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkakalagas, hindi natin maiiwasang balikan ang laki ng pinsalang na idulot ng Ukraine sa Russia gamit ang mga drone nito. Napag-usapan na natin ang mga buwanang bilang at ang layunin ng Ukraine na patakasin pa ang mga bilang na iyon gamit ang mga drone nito. Para sa Russia, maaaring itinutulak na ito ng mga pagkaluging ito sa puntong wala nang balikan. Iyan ang opinyon ni Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte na noong Enero ay nagsabing hanggang 25,000 sundalong Ruso bawat buwan ang napatay ng Ukraine. Mas mababa ang tantiyan na yan kaysa sa bilang ng Ukraine. Pero sapat pa rin itong magdulot ng seryosong problema sa tauhan ni Putin. Ipinaliwanag ni Rutte na ang isang buwang labanan ngayon sa Ukraine ay nagkakahalaga sa Russia ng humigit kumulang 10,000 sundalo pa kaysa sa buong kampanya nito laban sa Afghanistan noong dekadang digmaan na isinagawa ng Russia sa bansang iyon. Ngayon, ayon kay Rutte, nawawala na ng Russia ang ganito o mas marami pa sa loob ng isang buwan sa Ukraine kumpara sa 15,000 na nawala sa Afghanistan, kaya hindi nila ito kayang panatilihin. Mahalaga ring binibigang diin ang mga napatay na sundalong Ruso kaysa sa mga nasugatan. May isa pang bagay na may tuturong bunga ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa Ukraine na yon, ang tradisyonal na ratio ng pagkamatay sa pagkasugat na dapat maranasan ng isang puwersang mananakop ay isang namamatay sa bawat 3 nasusugatan. Hindi yan ang ratio ng Russia. Sa pagtatapos ng 2025, iniulat ng outlet ng bahagi ng mga sundalong namatay mula sa Russia ay umabot sa 56% ng kabuwang bilang ng kanilang mga kaswalti. Ibig sabihin, mas marami ang namamatay na sundalong Ruso kaysa nasusugatan, na may ratio na 12 patay sa bawat 10 sugatan. Nag-ambag ang Russia sa sitwasyon sa hindi paglikas ng mga nasugatan at sa paggamit ng taktika dahil sa pagkaubos ng armor. Isa pang bagay na may pagpapasalamat ng Ukraine sa mga drone nito. Gayunpaman, malaking pagbabago ang dulot ng paggamit ng Ukraine ng mga drone at inobasyon tulad ng gamification. Dahil dito, ginawang impyerno ng Ukraine ang teritoryong gustong sakupin ng Russia para sa mga puwersa ng Russia. Ngayon, ang sinumang sundalo na mapunta sa loob ng 10 milya mula sa mga linya ng labanan ay nangangganib na mapatay ng isa sa mga drone ng Ukraine. Kung masusunod ang gusto ng Ukraine sa 2026, wala pa sa kalingkingan ng mga bilang nito noong 2025. Maraming usapan tungkol sa mga drone, pero hindi pa natin nababanggit ang long-range unmanned aerial vehicles na ginamit ng Ukraine upang maghasik ng matinding pinsala sa Russia
noong 2025. Huwag mag-alala, pursigido pa rin ang Ukraine sa deep strike strategy. Tinawag ng mga military analyst na hindi kapanipaniwalang pagbagsak ang pinakahuling pagkatalo ng Russia sa labanan. Ngayon, hindi ito tungkol sa mga tangke o misil, kundi tungkol ito sa mga drone. Sa isang digmaan na kilala na dahil sa pag-usbong ng murang mga loitering munition at swarm tactics, binago ng Ukraine ang laro gamit ang isang bagong inobasyon, mga interceptor drone. Mabilis, mura, madaling paramihin at napaka-epektibo, ang mga maliliit na UAV na ito ay ginagawang napakamahal na problema ang dating hindi mapigilang opensiba ng drone ng Russia. At nahuli nila si Putin na hindi handa. Ngayon, ang mga mapanlikang Ukrainyano ay nakaisip ng panlaban na muling bumaliktad sa sitwasyon, mga interceptor drone. Nahuling hindi handa si Pangulong Vladimir Putin ng Russia at ngayon ay nagmamadali siyang humanap ng solusyon sa bagong problema. Bago ang pag-unlad na ito, ang pinakamaimpluwensyang mga drone ay ang pamilyang Shahad na gawa sa Iran. Para itong maliit na cruise missile, pero mas mura. Binago ng long-range kamikaze loitering munitions ang matagal ng sistema ng air defense. Ang mga tradisyonal na surface-to-air system tulad ng Patriot ng US at Iris-T ng Germany ay napatunayang epektibo sa pagpabagsak ng mga Shahad na medyo mabagal gumalaw. Pero ang missile nila ay nagkakahalaga lang ng daan-daang libo, hindi milyon-milyong dollar bawat isa at ilang daan lang ang nagagawa kada taon. Dahil pinupuno ng Russia ang kalahitan ng Ukraine ng 100 hanggang 600 Shahad-type na drone gabi-gabi sa halos buong 2025, nagiging hindi practical na gamitin ang mga high-end na sistemang ito para pabagsakin sila, lalo na't may kasamang cruise at ballistic missiles tuwing gabi na kailangan ding pabagsakin. Pero ang mga drone na pangharang ay maliit, napaka-epektibo at ang pinakamahalaga, mura gawin at madaling paramihin. Maaring magbigay ang mga anti-drone na drone ng solusyon sa patuloy na banta ng lumilipad na lawnmower at maging blueprint ng epektibong anti-drone na pakikidigma para sa mga militar sa buong mundo sa hinaharap. Tingnan natin kung paano gumagana ang mga ito, anong sistema ang gamit ng Ukraine at saan maaring mauwi ang mga pag-unlad na ito. Ang pamilya ng mga drone na Shahad na gawa ng Iranian na tagagawa na HISA kasama ang Shahad Aviation Industries ay isang medyo bagong phenomenon kung saan unang lumabas ang mga footage ng orihinal na mga variant noong 2021. Shahad ay nangangahulugang saksi sa Farsi ng Iran. Ang pinakamaimpluwensyang variant hanggang ngayon ay ang Shahad 136 na pinatunayan ng US sa pamamagitan ng reverse engineering nito upang makagawa ng sarili nilang one-way attack drone, ang Low-Cost Unmanned Combat Attack System o LUCAS. Ang mga LUCAS drone ay dinisenyo para sa malawakang deployment, nag-aalok ng murang alternatibo sa mga high-end na plataforma tulad ng MQ-Siam Reaper na may presyong humigit kumulang 3,000 at $1,000 kada unit. Ngayon, ginagaya ng US ang ginawa ng Russia. Noong 2022, nagsimulang mag-angkat ang Russia ng maraming Shahad, 136 mula Iran para gamitin sa Ukraine at pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng mga ito sa Russia gamit ang mga kit na galing sa Iran. Habang lumilipas ang panahon, in-upgrade ng Russia ang orihinal na disenyo kaya nagkaroon ng variant na Jerin. Sa isang napakalaking planta ng paggawa sa Alabuga, Tatarstan, labis na lumaki ang produksyon ng mga girin. Ayon sa pagtataya ng intelihensya ng Ukraine, pagsapit ng katapusan ng 2025, gumagawa na ang Russia ng humigit kumulang 100 at 70 hanggang 170 ng pinakabagong Jerin 2 at Jebera Decoy na mga variant araw-araw. Kung ikukumpara sa Iranian Shahed 100 at 36, ang Jerin 2 ay binigyan ng ilang mahahalagang pag-upgrade. Pinalitan ang Iranian navigation system na gamit ang civilian-grade GPS components ng Russian-made flight control unit at mga microprocessor gamit ang Russian GLONASS satellite navigation system na napapahusay sa kakayahang magtagal sa himpapawid at resistensya sa electronic warfare. Ang isang pirasong pagkakayari ng Iranian Shahad 136 ay nagbago na ngayon sa isang modular na disenyo na binubuo ng magkakaugnay na mga bahagi. Nagbago na rin ang materyales na ginamit sa fuselage kung saan ang orihinal na magaan na honeycomb structure ay pinalitan ng kombinasyon ng fiberglass at hinabing carbon fiber o kaya naman ay isang materyales na parang foam. Isang pagbabagong inaasahang magpapadali sa malaking produksyon sa industriya. Ang warhead ay binigyan din ng malaking pag-upgrade.
Kasabay ng orihinal na 110 libra na high explosive fragmentation payload, gumamit din ang Moscow ng thermobaric, incendiary fragmentation, high explosive airburst at maging ng submunition dispersing na mga variant. Ang pinakaimportanteng pag-upgrade dayunpaman ay ang 200 libra na warhead na ipinakilala noong 2024 na pinagsasama ang penetrator-shaped charge at isang patong na mga bakal na bola para butasin ang matitibay na istruktura at dagdagan ang nasasawi. Ang pagkakarecover ng Gerin 2 na may NVIDIA Jetson Orin board at infrared camera ay nagpapakita na ang Rusya ay nag-eeksperimento sa nabigasyong batay sa biswal na input o otomatikong pagkilala ng target. Ang iba pang Gerin na narecover ng Ukraine ay natagpuang may mga Chinese mesh communication modem na gumagana sa iba't ibang frequency band kasabay ng mga electro-optical camera. Ayon sa mga espesyalista ng Ukraine, pinapayagan ito ang low latency na video transmission at chain control, kaya nagkakaroon ng komunikasyon sa maraming drone. Ipinapahiwatig ng mga pag-unlad na maaring maging semi-autonomong sandatang pang-atake ang Gerin na may paggabay na tinutulungan ng makina sa lalong madaling panahon. Lalong lumala ang sitwasyon nitong mga buwan dahil ipinakilala rin ng Rusya ang Gerin, 3 ang rocket-powered na bersyon ng Iranian Shahad 238. Sa 10 talampakang lapad ng pakpak na 20% na mas malaki kaysa sa 8 pulgadang lapad ng pakpak ng Gerin 2 at may take-off weight na 815 libra kaya nitong maabot ang bilis na 370 milya bawat oras, halos triple ng bilis ng mga naunang modelo na pinapaandar ng propeller. Dahil dito, nababawasan ang oras ng reaksyon ng Ukraine at mas nagiging mahirap ang pagharang gamit ang mga sistemang gumagamit ng baril o mga helicopter na napatunay ang epektibo at matipid laban sa mga bersyon na pinapaandar ng propeller. Ang dagdag na bilis ay nagpapabuti rin ng pagtago sa pagtama, kaya mas napapalakas ang pinsalang dulot ng warhead. Tulad ng Gerin 2, malaki rin ang pagbabago ng Gerin 3 mula sa orihinal na Iranian na bersyon. Pinapagana ito ng Telefly JT80 turbojet engine na gawa sa China. Mas mabagal, ngunit mas mura kumpara sa Shahad 238 check engine. Ang Gerin 3 ay may pinalakas na fuselage, muling dinisinyong air intakes at 8 control surface actuators kumpara sa 4 ng Gerin 2 na dapat magpabuti sa katatagan, kakayahang magmaniobra at kakayahang magpatuloy kahit may aberya habang lumilipad. Pinahusay ng Rusya ang kanilang taktika gamit ang Gerin na lumilipad sa taas na 10,000 talampakan o higit pa at bumabagsak patayo sa target. Ibig sabihin, lumilipad ang mga drone sa taas na hindi abot ng anti-aircraft fire kaya mas mahirap silang subaybayan at pabagsakin habang bumababa. Ang dagdag, bilis mula sa biglang pagbagsak ay nagpapalakas ng pinsala ng mga pag-atake. Hindi masukat ang bigat ng problemang dulot ng mga drone na ito sa Ukraine. Mahigit 38,000 Russian long-range kamikaze UAVs at mga pain, karamihan dito ay Gerins at Geras, ang inilunsad mula Enero hanggang Nobyembre 2025 na may higit sa 5,000 kada buwan simula Setyembre. Iyon ay kumakatawan sa halos 2/4 ng kabuuang kamikaze UAV strikes mula Pebrero 2022 na nagpapakita ng mabilis na pagdami ng kanilang paggamit. Sa kabuuan, palaging inaangkin ng Ukraine ang mataas na tagumpay sa pagpapabagsak ng mga medyo mabagal na abalang ito. Kadalasan, iniulat ng militar ng Ukraine na napapabagsak nila ang 80 hanggang 77% ng mga ito. Sa kabila ng kasalukuyang dami ng pag-atake, umaabot pa rin sa 1,000 Gerin ang matagumpay na tumatama buwan-buwan sa mga target gaya ng pasilidad militar, infrastruktura, planta ng kuryente at gusaling tirahan ng sibilyan. Ang 20 oras na pagkawala ng kuryente sa Ukraine na tinawag ng ilan na itim na taglamig dahil sa kakulangan ng kuryente, init o tubig ay direktang resulta ng mga pag-atake. Pero may epekto rin ito sa pag-iisip. Ang tuloy-tuloy na stress mula sa Gerin, sirena ng air raid, pagsabog sa langit, pagtatago sa silungan, takot at tamaan at epekto ng matagumpay na pag-atake ay unti-unting nagpapababa ng moral ng populasyong nasa gitna ng labanan. Dahil sa kakulangan ng high-end na air defense system at interceptor missile na maaaring ibigay ng NATO partners sa Ukraine. Sa malaking bahagi dahil sa dami ng nagamit na sa Ukraine, napilitan ng mag-diversify ang mga countermeasure laban sa drone.
Tumugon ang Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake ng drone sa pamamagitan ng pagbuo ng halos siyam na raang mobile fire group na tumutugis sa mga girin gamit ang mga machine gun na nasa lupa at helicopter, mga automatic cannon at portable anti-aircraft missile system gaya ng manpads. Kasama rito ang militar at National Guard na nagtutulungan gamit ang lokal na radar, thermal at optical surveillance at Air Defense Control Center. Ang ayos na ito ay nagpapabilis sa galaw ng puwersa, pagsasara ng puwang sa depensa at mabilis na pantugon sa pagbabago ng ruta ng mga drone ng Russia sa magdamag. Ngayon, isinama na rin nila ang mga interceptor drone sa kanilang hanay. Di tulad ng counter-drone systems tulad ng machine gun na nagpapaputok sa malawak na bahagi ng himpapawid, ang interceptor drones ay dinisenyo para habulin ang tiyak na target ng eksakto. Katulad ng isang Patriot interceptor missile pero sa napakaliit na bahagi lang ng gastos. Tumatanggap ang mga operator ng target designation mula sa observation post at radar. Tapos, inilulunsad ang mga interceptor laban sa mga target na iyon. Pinapababa ng estratehiyang ito ang distansya sa pag-intercept, kaya tumataas ang tsansa ng pagtama at napipilitan ang Russia na lumaban sa kondisyon ng depensa ng Ukraine. Medyo kabalintunan, ang konsepto ng interceptor drone ay na-inspire mismo ng mga Ruso. Nagsimula ito bilang paraan ng pagharap sa mga high-altitude surveillance drone ng Russia sa frontline. Lumilipad sa 23,000 talampakan ang mga high-altitude drone ng Russia ay masyadong mataas para pabagsakin ng mga machine gun o shotgun. Ang mga drone na nagkakahalaga ng $100,000 ay may malaking epekto sa labanan. Natutukoy ang posisyon ng Ukraine at mga puwang at ginagabayan ang mga pag-atake ng artilyeriya at drone sa mga posisyong iyon o ang mga pagsulong ng Russia sa pagitan ng mga puwang na iyon. Noong 2024, sinimula ng Ukraine ang pag-modify ng FPV drone para gawing interceptor. Ang mga interceptor pilot na gumamit ng air-to-air dogfighting tactics ay naging bihasa sa pagpapatumba ng Russian recon drone at iniulat na daan-daan na ang kanilang napabagsak. Kaya nung pinalakas ng Russia ang pag-atake gamit ang Geron, naging madali ang paglipat ng target ng interceptor drone mula reconnaissance drone papuntang Geron. Dahil mas malaki ang mga Geron na lampas, 400 pounds kaysa reconnaissance drone at mas mataas at mabilis lumipad kaysa original na FPV interceptor, kailangan ng ilang pagbabago sa disenyo. At naging matagumpay ba ang mga pagbabagong ito? Oo, sigurado. Noong unang bahagi ng 2025, si Alexei Rogozin, Managing Director sa TPU Nagatin. Sabi ni Sky A, higit 500 Geron drone ang napabagsak ng Ukrainian interceptor drones sa ilalim ng Clear Sky Initiative gamit ang mga drone na ginagabayan ng radar at mga sistemang biswal para ipagtanggol ang Kyiv. Sa loob ng ilang buwan mula ng ilunsad, mahigit 500 Geron attack drone na ang na-intercept ng sistema. Aniya, at dagdag pa niya, sa katunayan, ang tinutukoy natin ay isang urban anti-drone dome na binuo gamit ang malawakang paggamit ng maliliit na interceptor, pangunahing mga FPV drone. Kasama sa sistema ang kalkulasyon ng sasakyan, monitoring at coordination center at training center. Mula noon, ang paggamit ng Ukraine ng mga interceptor drone ay lubang tumaas at nagsisimula pa lang sila. Pagsapit ng Abril 2025, iniulat ng Darkstar, isang koalisyon ng mga grupong teknolohiyang pangdepensa ng Ukraine na hindi bababa sa 5 modelo ng interceptor ang nakapagpabagsak na ng mga Shahad. Noong Hulyo, sinabi ni Arsen Zumodilov, direktor ng Defense Procurement Agency ng Ukraine, na pumirma na sila ng kontrata para sa 10,000 interceptor drone. 10,000 interceptor drone na nakontrata na namin at magpapatuloy pa kami sa pagkukontrata nito. Ang aming pagkukontrata ngayon sa isang banda ay nakadepende sa kapasidad ng gumawa at sa kabilang banda sa kapasidad ng budget ng Estado. Sinabi niya sa Ukrainian outlet na Babel at idinagdag pa niya, siguradong kukontratahin namin ang lahat ng kayang tustusan ng budget ng Estado. Itinatag ang programang Drone Fall para sirain ang 5,000 drone ng Russia gamit ang mga FPV drone na may operator at kalaunan ay sinamahan ito ng Comeback Alive Foundation, pinakamalaking crowdfunding group sa Ukraine. Noong Oktubre, sinabi ni Taras Timochko, leader ng proyekto ng Drone Force, na ang programa ay katuwang ang 12-15 tagagawa at napondohan ng mga drone na nakasabat ng mahigit 3,000 sasakyang panghimpapawid. Ayon kay Timochko, inabot ng halos 1 taon bago makabuo ng isang murang interceptor na kayang pabagsakin ang mga Geron 2 na kayang lumipad ng hanggang 115 milya bawat oras. Pagkatapos nilang matapos, agad nila itong ginamit sa operasyon at mabilis nang umuunlad ang mga disenyo.
Isa sa mga unang epektibong interceptor drone na lumitaw ay ang Sting na ginawa ng Wild Hornet Volunteer Group at ipinakilala noong huling bahagi ng 2024. Itinatag ang grupo noong tagsibol 2023 bilang tugon sa panawagan ng sandatahan lakas ng Ukraine para sa mas maraming drone at ngayon ay gumagawa sila ng libu-libong FPV drone araw-araw. Ang Sting ay isang FPV drone na pinapagana ng 4 na umiikot na talim na kayang umabot ng bilis na higit sa 200 milya bawat oras at taas na humigit kumulang 10,000 talampakan. Batay ito sa isang karaniwang quadcopter kung saan ang isang pahabang dome-shaped na ulo ng pampasabog ay nakakabit sa gitna na may kamera sa ibabaw ng ulo ng pampasabog na ginagamit upang gabayan ang UAV habang lumilipad. Kinokontrol ng mga operator ang drone, nakahawig ng handheld na misil at kasya sa duffel bag, sa malayo gamit ang VR goggles habang nasa lupa. Hindi lang mas maliit ang Sting kaysa kay Jerin, mas mura rin itong gawin. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $1,500 habang ang mga decoy na Gerberas ay nagkakahalaga ng mga $10,000 at ang mga Jeron 2 at 3 ay maaring umabot mula $30,000 hanggang $75,000. Ibig sabihin, ayon kay Rogozin, mas mahal na para sa Russia ang umatake gamit ang Jerin kaysa sa gastos ng Ukraine sa pagdepensa. Ang Maxon Systems, katuwang ng Brave One ng gobyerno ng Ukraine, ay isa ring gumagawa ng interceptor drones para sa Ukraine. Gumagawa ang kumpanya ng semi-autonomous interceptor drones na may dalang karaniwang 22 libra na warhead at may kasamang mga kamera na tumutunton sa kanilang mga target sa bilis na 186 na milya bawat oras. Sinabi ng co-founder Oleksiy Soltsov sa Business Insider noong Oktubre, hindi malinaw kung ano ang tawag sa mga ito o kung magkano ang halaga nila pero pinaniniwala ang karamihan sa mga interceptor drone ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $20,000. Kamakailan, inanunsyo ng General Cherry ng Ukraine na matagumpay na na-codify at opisyal ng aprobado ang kanilang Bullet Interceptor drone para gamitin ang sandatahang lakas ng Ukraine. Magandang pagtatapos ito sa matulog na alitan ng Wild Hornets at General Cherry matapos akusahan ng una ang huli ng pangungopya ng disenyo dahil sa pagkakahawig ng prototype. Sabi ni General Cherry na mahagi sila ng iba't ibang bersyon sa mahigit 20 unit gamit ang sariling gastos para masuri ng mga sundalo ang mga sistema sa aktwal na operasyon. Batay sa malawakang pagsubok, napili ang pinal na modelong pinili para sa codification na malayo sa inakusahang kinopya. Ayon sa ulat, kayang maabot ng bullet ang bilis na higit sa 100 at 70 milya bawat oras tumama sa mga target na lampas 12 milya ang layo at gumana sa taas na hanggang 20,000 talampakan. May espesyal na aerodynamic na solusyon at software ito, kasama ang Terminal Guidance System, kaya kayang baguhin ng UAV ang direksyon habang papalapit sa huling bahagi ng pag-atake sa target na Gerin. Kasabay ng mga ito at iba pang lokal na ginawang interceptor drone, ilang dayuhang interceptor drone system ang nakita na ring ginamit sa labanan o sinusubukan pa sa Ukraine at mukhang tataas pa ng husto ang bilang na iyon. Bahagi ito ng ebidensya ng dedikasyon ng mga kaalyadong bansa sa depensa ng Ukraine at ng pag-aalala nila sa sarili nilang panlaban sa drone. Napapatunayan ng sunod-sunod na paglusob ng mga drone sa Europa nitong mga buwan na madalas ay kulang ang lokal na awtoridad ng abot-kayang at episyenteng solusyon para pabagsakin ang mga ito, lalo na sa mataong lungsod. Ang magaang, madaling ilipat at matipid na interceptor drones ay nagsisilbing isang madaling ipatupad at madaling palawaking solusyon, lalo na't karamihan ng pagsubok at pagpapahusay ay isinagawa na sa Ukraine. Maaring mas nauna pa ang unang dayuhang interceptor drones kaysa sa unang paggamit ng Russia ng mga Shahed ng Iran. Tahimik na nagsusupply ng drone hunter interceptors ang American company na Fortem Technology sa Ukraine mula 2022. Noong Disyembre 2024, sinabi ng CEO ng Fortem na si John Gruen sa Overt Defense na ang kanilang interceptor na gipapaputok ng lambat para hulihin ang mga drone sa halip na sumabog ay matagumpay laban sa mga Shahad at iba't ibang laki ng Russian drones. Plano ng kumpanya na maglagay ng 400 sistema sa Ukraine bago matapos ang nakaraang taon. Ngunit hindi tiyak kung natupad ito o kung kabilang ang Fortem sa 12-15 gumagawa na nagsusupply ng interceptor drones sa militar ng Ukraine. Noong Disyembre na nakaraang taon, inanunsyo ng Brave One ang matagumpay na pagsubok ng advanced interceptor drone na binuo ng kumpanyang Aleman na Titan Technologies.
Ang drone ay partikular na dinisenyo upang saluhin ang mga Shahad-type na drone at mga UAV na pang-reconnaissance ng Russia at ayon sa ulat ay kayang umabot ng bilis na hanggang 186 na milya bawat oras na may saklaw na halos 12.5 milya. Ayon sa ulat, plano ng Titan na gawing mas mahusay ang drone gamit ang automatic targeting system na may machine vision technology para tumaas ang katumpakan at bisa nito. Bukod sa mga kilalang pagpapatupad at pagsubok na ito, may dalawang madalaking proyekto rin ang Ukraine na kasalukuyang isinasagawa kasama ang mga European na katuwang na tiyak na magpapabilis sa kanilang mga programa sa paggawa ng interceptor drone. Noong Setyembre, inanunsyo ng UK at Ukraine ang proyektong Octopus, isang bagong advanced at murang interceptor drone. Ang mga drone na gagawin sa UK ay dinisenyo sa Ukraine sa tulong ng mga siyentipiko at tekniko mula sa UK at naiulat na nasubukan na sa labanan laban sa mga Geran drone ng Russia kung saan naging napaka-epektibo ang mga ito. Tinawag ni punong ministro ng UK, Keir Starmer, ang bagong pakikipagtulungan bilang makasaysayan. Pinagsasama ang katalinuhan ng Britain at Ukrainian para maghatid ng makabagong depensang drone laban sa agresyon ng Russia. Hindi binanggit ang partikular na UK tagagawa, pero noong linggo bago ang anunsyo ng Octopus, inanunsyo ng Ukraine Spec Systems, pinakamalaking drone maker sa Ukraine, ang planong mamuhunan ng $271 milyong para sa dalawang bagong drone facility sa UK. Planong lumiha ng daan-daang lokal na trabaho. Kasabay nito, inihayag ng UK na popondohan nito ang paghahatid ng libu-libong drone na gawa sa UK na may mahabang abot para sa pag-atake upang idagdag sa arsenal na ginagamit ng Ukraine sa pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya, militar at iba pang infrastruktura sa loob ng Russia. Ang kombinasing ito ng interceptor at long-range attack drone ay kapareho ng layunin ng malaking projektong paggawa ng drone ng Netherlands at Ukraine na inihayag noong Oktubre. Ang kasunduang nagkakahalaga ng €200 milyong, $215 milyong ay magdudulot ng paggawa ng mga drone sa pabrika ng VDL sa Born, Netherlands. Inaasahang magsisimula ang unang linya ng produksyon sa loob ng ilang buwan. Tulad ng nabanggit, ang pakikipagtulungan ay magpupokus sa dalawang mahalagang uri ng drone, mga UAV na may mahabang abot para sa malalim na pag-atake na kayang tumama. Mga target sa likod ng linya ng kalaban at interceptor drone na dinisenyong sirain ang paparating na Russian attack drone. Ang paggawa sa Netherlands ay nagbibigay ng estratehikong benepisyo sa parehong bansa. Para sa Ukraine, mapoprotektahan ang mga pasilidad ng produksyon laban sa paulit-ulit na pag-atake ng Rusong Geran at missile sa kanilang mga pabrikang pandepensa. Kasabay nito, nagkakaroon ng access ang mga Dutch na tagagawa sa mga disenyo ng drone na napatunay ang epektibo sa pinakamatinding digmaan ng drone na nakita ng mundo. Gayon din ang UK dahil sa Project Octopus. Ilang buwan bago nito, noong Hulyo, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang layuning makagawa at maipakalat ng 500 hanggang 1,000 interceptor drone araw-araw. Sa pagtatapos ng 2025, hindi pa tiyak kung gaano pa ito kalapit o kalayo sa target na iyon o paano babaguhin ng bagong pinagsamang mga kasunduan sa produksyon ang sitwasyon. Hindi rin malinaw kung gaano talaga kaepektibo ang mga kasalukuyang interceptor. Mas marami ang mga pahayag tungkol sa mataas na bisa kaysa sa mga bidyo na sumusuporta sa mga pahayag na ito. Dahil halos pareho ang camera system ng interceptor at FPV drone ng Ukraine sa mga linya sa unahan, madali ring makakuha ng bidyo ng matagumpay na pag-atake. Ayon sa ilang analyst at drone developer, lihim ang operasyon upang hindi malaman ng mga Russian observer kung paano at saan inilulunsad ang mga interceptor. Baka rin sobra ang pagpalaki sa bisa nila habang daan-daang milyong dolyar ang ginagastos sa pag-develop ng mga ito. Hindi rin ito unang beses sa digmaang ito. Kahit may potensyal ang interceptor drone na lubusang baguhin ang sitwasyon laban sa Geran, sa usaping militar man o ekonomiya, marami pa ring hamon na dapat lampasan bago sila makapagdulot ng malaking pagbabago. Ang malampasan ang Geran 3 na lumilipad ng halos 3 beses na mas mabilis kaysa sa mga nauna nitong bersyon at doble ang bilis kumpara sa lahat ng interceptor drone na natalakay natin ang magiging pangunahing hamon sa mga ito. Ang jet-powered drone ay may satellite navigation at 12-element adaptive antenna array kaya hindi tinatablan ng jamming at electronic warfare tactics na epektibo sa mas mabagal na Shahed. Nagsimula na magbahagi ang mga Ukrainian source ng mga larawang sinasabing Geran 3 na pinabagsak ng interceptor drone. Tulad ng iba pang makabagong sandata, mahalaga rin ang pagsasanay.
Sabi ni Tomochko, ang tagumpay sa pagpapatama ay 30% para sa ilang interceptor at umaabot ng 80 hanggang 90% sa pinakamahusay na sistema at piloto. Kung hindi otomatiko ang drone, pinakamahalaga ang kasanayan ng piloto, sabi niya. Dagdag pa niya, kung mahusay at may karanasan ang piloto sa pagharang ng drone, 9 sa 10 beses silang nagtatagumpay. Lumalala ang problema dahil mga pinakamahusay lang na drone pilot ang kayang magpatakbo ng interceptor. Si Instructor Yeti na nagbungkahi ng interceptor drone ay nagsabing noong Oktubre ang kanyang drone fight club. Ang paaralan ay nakapagsanay ng humigit kumulang 5,000 at 200 estudyante. Ngunit ilang dosena lamang ang nakatapos ng interceptor exams na may 30% lang na passing rate. Sa kabila ng mga hamon, ang pagiging cost-efficient at mataas na produksyon ng interceptor drones ang dahilan kaya ito ang malinaw na pagpipilian ng Ukraine at NATO ngayon. Kung totoo nga naabot ng Ukraine ang 80% girin interception rate gamit ang mga drone, gaya ng sabi ng iba, mas panatag ang loob ng mga mabubuting tao doon gabi-gabi. Kung ang $30,000 na Girons ay nagpapamahal sa paggamit ng Patriot missiles, kaya rin gawin ito ng $2,000 at $500 na interceptor drones laban sa Girons sa lahat ng NATO member states. Walang duda, habang tumatagal ang digmaan, lalo pang pagagandahin ng Russia ang kanilang mga geran laban sa interceptor drones ng Ukraine at i-upgrade rin ng Ukraine ang kanilang interceptor drone system. Pagdating sa mga unmanned aerial vehicles ng Ukraine o UAVs, karamihan ng atensyon ay nasa first-person view o FPV drones na lumilipad direkta sa kanilang mga target bago sumabog. Ang kamikaze drone ang madalas laman ng balita at may malaking papel sa tagumpay ng Ukraine sa labanan nitong mga taon. Pero may isa pang mas nakamamatay na sandata ang Kiev sa kanilang arsenal, ang heavy bomber drone. Dahil sa mas maraming benepisyo kaysa kamikaze drone, dumarami at lumalakas ang impluensya ng heavy bomber drone. Gumagawa ang Ukraine ng 10,000 ng mga ito at nilalagay sa iba't ibang frontlines para sirain ang Russian assault team at iba pang kalabang humaharang sa kanila. Makapangyarihan, reusable at epektibo, walang makakapigil sa mabagsik na drone na ito na nagbubuga ng apoy mula sa itaas. Nakita ng buong mundo ang kakayahan ng Ukrainian bomber drone. Sa isang dramatikong video na ipinost sa opisyal na Telegram account ng ika-42 Mekanisadong Brigada na inatasang ipagtanggol ang lupa sa paligid ng baryo ng Novopavlivka sa baryo ng Novopavlivka sa rehiyon ng Dnipropetrovsk. Montage ang video ng iba't ibang clip ng malalaking bomber na kumikilos. Ang bawat clip ay mula sa perspektibo ng drone na lumulutang sa ibabaw ng target, kinukuha ang tamang posisyon bago ihulog ang bomba na nagiiwan ng kamatayan at pagkawasak. Sa bawat clip, nakita namin ang nakakagulat na lakas pumatay ng mga makinang ito. May night thermal vision camera, sila kaya madali nilang makita ang mga sundalong kalaban na nagtatago sa mga puno, palumpong o damo. Walang matakbuhan o mapagtataguan, napakadaling targetin ang mga Ruso, bigla ng kanilang kamatayan sa gitna ng mga sumasabog na bomba, rocket at granada. Pero iniwan ng Ukraine ang pinakakamanghamanghang bahagi sa dulo. Karamihan sa mga clip ay nagpapakita ng bomber drone na umaatake sa tig-iisang sundalong Ruso o sa magkapareha. Pero sa dulo ng montage, may drone na umiikot sa mas malaking grupo ng 20 hanggang 30 sundalo na bumababa mula sa isang maliit na convoy ng sasakyan. Nagpapanich at nagtatakbuhan ang mga sundalo para iligtas ang sarili, naghahanap ng masisilungan. Pero hindi nag-atubili ang operator ng Ukraine. Sunod-sunod siyang nagbagsak ng bomba at agad na patumba ang ilang sundalong Ruso bago matapos ang video. May caption ng video mula sa 42 Brigade. Ang night bomber crew ay nangangaso at ginagawang giniling na karne ang mga kalabang infantry. Iyan mismo ang nangyari, malinaw at direkta. Ipinapakita ng bawat clip ang matinding epekto ng mga drone na ito. Hindi tulad ng FPV drone videos na natatapos agad kapag bumangga at sumabog ang drone. Ipinapakita dito ang mga nangyayari matapos ang bawat atake. Nagpapakita ang mga ito ng matibay na patunay kung gaano kalaki ang pinsala at kung ilang kalaban ang napatay. Pinapakita ng mga clip kung bakit takot ang mga sundalong Ruso sa mga drone na ito. Kaya pinangalanan nila itong Aba Yaga mula sa isang nakakatakot na nilalang salamat. Sa mitolohiyang Slavic, si Baba Yaga ay isang masamang mangkukulam na nakatira sa kagubatan sa kubong may mga paa ng manok na gumagalaw. Lumilipad siya sa gabi sakay ng malaking lusong at may hawak na halo.
At ayon sa maraming kwento, kinukuha at kinakain niya ang mga bata. Hindi tina-target ng mga drone ng babayagan ng Ukraine ang mga bata. Ngunit nanganggaso sila sa gabi at may kakaibang kapangyarihan sa pagtugis at pagsira ng target. Dumarating din ang mga ito sa iba't ibang anyo at gawa ng iba't ibang kumpanya na may mga opisyal na pangalan tulad ng Vampire, Our Labing Wallow Nemesis at Kazan. Ngunit lahat ng ito ay itinuturing na mga babayaga ayon sa mga sundalong Ruso. Kadalasan, nilalagyan sila ng hindi bababa sa 6 na malalaking rotor para lumipad, bumilis at magdala ng mabigat na kargamento. Kadalasan kayang maglakbay ng bomber drone ng 12 milya o 20 kilometro na may dalang 33 libra o 15 kilo ng pampasabog. Kasama sa mga pampasabog na yon ang lahat mula sa muling ginamit na mga anti-tank mine hanggang granada, shaped charge at maging mga mortar shell na lahat ay maaaring ibagsak mula sa itaas papunta sa mga target ng kalaban ng may nakakagulat na katumpakan. Ang R-12 halimbawa ay kayang tamaan ng isang partikular na metro kwadrado ng lupa mula sa taas na halos 1,000 talampakan o 300 metro. Ang katumpakang iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napaka-epektibo at napaka-episyente ng mga bomber drone ng Ukraine sa kanilang ginagawa. Napakaasahan nila at talagang kayang tamaan ang kanilang mga target sa karamihan ng pagkakataon. Ibig sabihin, mas maraming tagumpay, kaunting nasasayang na resources at mas malalaking pinsala sa kalaban sa bawat paglipad ng mga drone. Kung titignan ang gastos sa paggawa at maintenance ng mga drone na ito, mas kahanga-hanga sila. Ang Skyfall, isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng mga bomber drone ng Ukraine, ay gumagawa ng libu-libong drone taon-taon na may unit cost na nasa $8,500. Mas mataas iyon ng malaki kumpara sa isang FPV drone. Sa katunayan, ang isang Skyfall bomber drone ay maaaring umabot ng halos 16 na beses ang presyo kumpara sa isang kamikaze na modelo. Pero sa pangmatagalang halaga, mas matipid talaga ang bomber. Heto kung bakit. Ang FPV drone ay disposable at isang beses lang ginagamit. Lumilipad ito mula sa lupa at di nababalik. Lumilipad ito papunta sa target nito at kung maayos ang lahat, babangga ito dito at magdudulot ng isang pagsabog. Ang bomber drone ay dinisenyo hindi lang para lumipad at sirain ang target, kundi para rin bumalik sa base, lumapag, mag-recharge, mag-reload at ulitin ang proseso. Kaya ng drone na ito magdala ng 4 na bala o pampasabog sa isang biyahe. Habang ang FPV drone ay isang granadang halaga lang ng pinsala ang naidudulot, ang bomber drone ay 4 na beses pwedeng magpasabog bawat sortie at posibleng makagawa pa ng maraming misyon bago mapatumba ng kalaban. Hindi lahat ng bomber drone ay tumatagal. May mga natutuklasan at pinapasabog ng mga Ruso bago makapinsala ng malaki. Marami pa rin ang nakakababa ng kargamento bago masira, kaya mas matipid ang mga drone na ito kaysa sa mga FPV. Toto, ang Erorozvidka, isa pa sa mga pangunahing gumagawa ng bomber drone sa Ukraine, ay nagsabi na ang kanilang R-Labing Wallow Octocopter ay may isa sa pinakamahusay na ratio ng gastos at halaga sa lahat ng kagamitan sa arsenal ng Ukraine. Kinuwenta namin na bawat dolyar sa paggawa ng R-Labing Wallow drone ay nagdudulot ng $1,000 na halaga ng pinsala sa kalaban. Kapag tinamaan ng drone ng tangke, nababawi na agad ang gastos sa unang lipad pa lang. Milyon-milyon ang halaga ng nasirang kagamitan, pero ang ginagamit namin ay nasa 10 o daan-daang libo lang. Hindi lang yon. Isa pang malaking benepisyo ng ganitong klase ng mga drone ay ang kakayaan nilang manatiling umiikot sa posisyon sa ibabaw ng kanilang mga kalaban kahit pagkatapos ng pag-atake. Napakahalaga nito pagdating sa pagkuha ng impormasyon para magamit sa mga susunod na desisyon. Kapag gumagamit ka ng FPV drones, ang crew ay nakikita lang kung ano ang nakikita ng drone hanggang sa punto ng pagbangga. Pagkabangga ng drone sa target, agad nawawala ang video feed. Kahit mataas ang kumpiyansa, hindi laging tiyak ng mga operator kung naging matagumpay ang mga pag-atake. Minsan, kailangan pa nilang magpadala ng isa pang surveillance drone para mascan ang lugar at matukoy ang laki ng pinsala na nangangailangan ng dagdag na oras, pagsisikap at resources. Sa malinaw na kaibahan, ang mga bomber drone ay kayang maghulog na kanilang mga bomba at manatili sa posisyon, patuloy na nagbibigay ng direktang video feed sa kanilang mga piloto, ipinapakita ang mga bomba habang gumabagsak sa lupa at hinahayaan silang bantayan ang epekto at suriin kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa. Sa sarili nilang Battle Damage Assessment, napapadali ng bomber drone ang pagpaplano ng team ng susunod na hakbang tulad ng kung magpapadala pa ng karagdagang drone. Dahil dito, mas episyente ang gamit ng resources na nagdudulot ng mas maraming tagumpay at kaunting pagkabigo sa labanan.
Ang huling mahalagang benepisyo ng Baba Yaga drone ay ang natatanging kakayahan nitong manghuli sa gabi. Ang mas murang FPV drone ay kadalasang walang high-end na kamera, kaya madalas lang itong ginagamit sa araw kung kailan sapat na ang karaniwang visual feed para kontrolin at makita ang target ng piloto. Mas maraming pera at oras ang nilalaan sa bomber drone dahil mas matibay ito kumpara sa FPV. Karaniwang nilalagyan sila ng thermal at optical na kamera para makita sa dilim at matukoy ang kalaban kahit nakakamuflage o tago sa mga dahon at halaman. Ipinapakita ng video ng ika-42 Mekanisadong Brigada ang kahalagahan ng mga drone dahil kadalasang natutuntun nito ang mga sundalong Ruso na nakahandusay sa lupa, akalay nakatago at ligtas at walang kamalay-malay na mabilis na nauubos ang huli nilang mga segundo ng buhay. Nalong humihirap ang lagay ng Russia at gumaganda para sa Ukraine dahil mas nagiging delikado ang mga drone. Bago tayo magpatuloy, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribed, ngayon ang tamang panahon. Hindi nag-aksaya ng oras ang Ukraine sa pagbuo ng fleet ng mabibigat na bomber drone. Pagkatapos ilunsad ng Russia ang pananakop noong Pebrero, 2022 agad, naghanap ang mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine kung paano maiangkop ang mga agricultural at heavy drone platform para sa labanan. Di nang tagal, lumabas na mula sa pagdevelop ang mga unang bomber. Ang Skyfall ay gumawa ng Vampire, isang 6 na rotor na mabigat na bomber na pumasok sa serbisyo noong 2023. Sinundan din ito ng iba pang kumpanya at bomber drone na nagbigay sa sandatahang lakas ng Ukraine ng lalong mapaminsala at mas sari-saring arsenal ng mga drone na mapagpipilian. Agad na ginamit ang mga drone na iyon, isinagawa ang kanilang unang mga misyon sa mga lugar tulad ng Donetsk at Kharkiv. Sa dilim ng gabi, lumipad sila gamit ang night at thermal vision camera para hanapin at patayin ang mga kalabang sundalo ng walang awa at mahusay. Mga malamig at kalkuladong mamamatay tao, ang mga mandaragit na ito ay mabilis nagkaroon ng nakakatakot na reputasyon sa mga Ruso na ngayon ay hindi lang nag-aalala sa FPV drone ng kalaban na tumatama direkta sa kanilang bunker at sasakyan. Ngunit kinaharap din nila ang isang bago at mas nakakatakot na banta, mga umuugong na halimaw na kayang magbagsak ng bomba diretso sa kanilang mga ulo. Habang lumilipas ang mga taon at gumaganda ang teknolohiya, sinimula na rin gamitin ng Ukraine ang kanilang mga bomber drone sa araw kung saan iniulat ng ilang puwersang Ruso na may mga grupo ng hanggang 30 Baba Yaga drone na nagbabantay sa impapawid, sinusuri ang paligid para sa anumang senyales ng kalaban at bawat isa ay may sapat na lakas para burahin ang isang buong assault team sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon, araw at gabi, sa kahabaan ng maraming milyang pinag-aagawang mga teritoryo sa frontline, ang mga drone na ito ay palutang-lutang at nagmamanman, naghihintay lang na makakita ng kahit anong kilos ng kalaban. Ang presensya nila ay hindi lang nadudulot ng takot sa mga sundalong Ruso, kundi nagpapababa rin ng tsansa ng matagumpay na pagsalakay sa posisyon ng Ukraine. Ang estratehiya ng Russia na meat grinder kung saan ipinapadala ang libu-libong sundalo sa depensa ng Ukraine sa pag-asang may makalusot ay masaksayang lalo ngayon dahil sa mga bomber drone. Bukod pa rito, kakaunti lang ang paraan ng Kremlin para harapin ang nakakakilabot na bagong banta na ito dahil kahit makaisip sila ng solusyon, palaging nakakahanap ng paraan ang Ukraine para mapawalang bisa ito. Sa simula, kulang ang yaman at budget ng Ukraine para gumawa ng maraming drone, kaya nakakahanap pa ng mas ligtas at hindi binabantayan daan ang mga sundalong Ruso sa likod ng mga linya ng kalaban. Ngayon, isang kumpanyang Ukrainian, ang Skyfall, ay kayang gumawa ng 100,000 bomber kada taon. Mayroon ding ibang mga kumpanya na gumagawa ng 10,000 drone nila, kaya't may tuloy-tuloy at matatag na supply ng mga pampasabog na armas ang Ukraine na maaaring gamitin laban sa mga hanay ng mga Ruso. Bukod pa rito, patuloy na naghahanap ang mga kumpanyang ito ng paraan para mapabuti pa ang kanilang mga disenyo upang laging nauuna sa anumang kontrahakbang na maaaring gawin ng Kremlin. Nang gumamit ang mga Ruso ng EW technology para i-jam ang GPS-guided bomber drone, nagdagdag ang Skyfall ng navigation system na hindi kayang i-jam, gaya ng inertial at terrain matching, kaya naging immune ang kanilang drone sa EW attack. Nang gumamit ang mga puwersang Ruso ng compact air-to-air FPV drone laban sa mga bomber, nilagyan ng Skyfall ang unit nila ng bagong defensive flash. Kaya kapag may kalapit na interceptor drone, automatic na na-activate ang flash. Pinapabulag nito ang kamera ng kalabang drone, kaya napipilitan ng operator na magpalipad ng walang nakikita, mas malaki ang tsansang sumablay sa target at bumagsak ang drone.
Gumagana rin ito kahit gabi dahil ang ilang Ukrainian bombers ay may espesyal na infrared projectors na kayang gawing inutil ang infrared camera ng mga Ruso para hindi sila matukoy at maharang. Hindi lang doon nagtatapos ang mga pagpapabuti. Ang ilang bersyon ng bomber ay nilalagyan na ngayon ng Starlink communication technology para mas mapalayo pa ang kanilang naabot kumpara dati. May kapalit itong bahagyang mas maliit na payload, ngunit ibig sabihin ay malapit nang makaatake ang Ukraine sa mas malalalim na bahagi ng Russia na nagbubukas ng bagong oportunidad para sa mapanirang pag-atake. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng lahat ng ito habang umuusad ang digmaan, lalong nagiging mahalaga ang mga drones sa magkabilang panig. Malaki ang puhunan ng militar ng Russia sa autonomous na long-range loitering munitions drone, bumibili ng Shahed mula Iran at nagtayo ng sariling planta ng drone para makagawa ng libu-libong unit bawat buwan. Palagi nilang ginagamit ang mga drone para sa malawak na pag-atake sa Ukraine. Tinatarget ang mga bayan, lungsod at pasilidad ng sibilyan gaya ng ospital, istasyon ng kuryente at sentro ng transportasyon. Sa mga frontlines, madalas magpalitan ng mga pag-ataking FPV ang Russia at Ukraine na halos pantay ang lakas sa ganitong bahagi ng digmaan. Sa ilang lugar, mas marami at mas mapanira ang mga FPV ng Russia kaysa Ukraine. Sa kabutihang palad, pagdating sa bomber drones, napakalaki ng lamang ng Ukraine laban sa kalaban nito. Sa katunayan, napakalayo ng agwat nila. Halos lahat ng oras at yaman ng Russia ay napunta sa kamikaze drones, samantalang nag-diversify ang Ukraine at ngayon ay tinatamasa ang mga benepisyo. Ngayon, mayroon na silang ilan sa pinakamalalakas, pinakadelikado at pinakamahirap patumbahin ng mga drone sa buong mundo at ginagamit ang mga ito ng epektibo na may 12-12 ng ulat ng matagumpay na pag-atake, hindi lang laban sa mga tropa ng kalaban, kundi pati na rin sa mga mas mahalagang kagamitan. Noong muling Pebrero, 2026 iniulat ng mga piloto ng serbisyo ng militar na pulisya ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa sistemang misil laban sa eroplano ng Russia na 300 at isang Black Eye Electronic Warfare Unit. Isang crew ng fixed-wing bomber drone ang nakadiskubre at umatake sa 300, isa sa pinakamahal na air defense asset ng Russia. Na ang isang misil na S-300 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 milyong at ang buong complex ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $100 milyong. Sa mga nakaraang buwan, may mga ulat at video ng mga bomber ng Ukraine na umatake sa mga bunker ng Russia sa Kharkiv at mga truck ng infantry malapit sa Konstantinuka. Makikita sa video na winasak nila ang tangke na itinago ng mga Ruso, pinasabog ang matitibay na gusali at sinira ang mamahaling kagamitang militar sa Kursk. At kapag hindi nila winawasak ang mas malalaking kagamitan ito, ang mga bomber ay nagpapasugat, pumapatay, o minsan ay napipilitang magtaas ng puting bandila ng pagsuko ang mga sundalong Ruso sa desperadong pagtatangkang mabuhay. Habang umaasa ang Kremlin sa opensibang infantry para sa mahahalagang teritoryo sa frontline, masasabing ang mga bomber ang pinakamahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine. Dahil halos walang armor na proteksyon, lantad ang mga sundalong Ruso at nasa awa ng mga operator ng drone ng Ukraine na kayang ilagay ang UAV sa itaas at magpakawala ng malalakas na pampasabog. Dahil dito, dumarami ang kaswalti na dapat harapin ng Kremlin. Kahit napunan noon ng Russia ang pagkawala ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga bagong tropa, nagbabago na ngayon ang sitwasyon. Ayon sa bagong datos, mas maraming sundalo ng Russia ang nawawala kaysa sa nare-recruit nila. Sabi ni General Alexander Sersky, punong komandante ng Ukraine, tinatayang mas marami ng 12,000 sundalo ang nawala sa Kremlin kaysa sa kanilang na-recruit noong 2025 at inaasahang lalala pa ang mga kaswalti nila. Patuloy na nagdudulot ng hindi bababa sa 1,000 kaswalti kada araw ang puwersa ng Kiev habang ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo. Umabot ito sa tinatayang 30,000 kada buwan at sabik ang Ukraine na pataasin pa ito na nagtakda ng layunin na umabot sa 50,000 kaswalti ng mga Ruso bawat buwan. Kung magagawa nilang mapalapit man lang doon, may ilalagay nito ang Russia sa isang mapanganib na kalagayan. Habang kumukonti ang mga malalakas na Ruso na sumasali sa espesyal na operasyong militar ni Vladimir Putin, mapapansin ng Kremlin na humihina at lumiit ang kanilang hukbo bawat linggo. Mas kaunting tropa sa unahan, mas maliliit na grupo, hindi epektibo ang mga pag-atake at mas madali para sa mga crew ng bomber drone ng Ukraine na patumbahin ang mga nahihirapang sundalong Ruso. Sa kalaunan, makakatulong ang mga drone sa Ukraine hindi lang sa pagdepensa, kundi pati sa pagbawi ng nawalang teritoryo. Nakikita natin ito sa Crimea, kung saan ginagawa ng Ukraine ang unang malaking hakbang para sa paglaya ng rehiyong mahigit 1 dekada sa ilalim ng Russia.
Naputol ang koneksyon ng Russia sa Starlink kaya may lamang na ngayon ng Ukraine sa labanan at ginagamit nila ito. Isinasagawa ng Ukraine ang mga kontra-atake at nababawi ang mga teritoryo. Ngunit hindi ito ang pangunahing estratehiya nila. Nakikita natin ngayon ang pagbabago sa mga taktika nila. Magpapabayad ito sa 700 at 15,000 na Ruso para sa ginawa nila sa bansa. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng teritoryo. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng depensa hanggang sa mawalan pang Rusya ng 10,000 sundalo sa pagsubok nilang wasakin ng Ukraine. Ngayon, nagkokontra-atake ang Ukraine laban sa puwersa ng Russia sa ilang rehiyon tulad ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Pareho itong nasa timog silangan ng Ukraine. Sa unang tingin, mukhang sinusubukan ng Ukraine na bawiin ang ilang nasakop ng Russia sa 2025 at posibleng naghahanda para sa mas malaking kontraopensiba sa timog silangan. Posibleng magtagumpay laban sa depensa ng Russia at magpalaya ng malaking bahagi ng Ukraine na ilegal na inuukupan ng Russia sa digmaan. Nawala na sa Russia ang access sa Starlink. Kaya ngayon, tamang panahon magkontra-atake ang Ukraine. At yon ang ginagawa nila. Pero hindi sa inaasahang dahilan. Ipapaliwanag namin ang tunay na layunin ng Ukraine sa ilang minuto. Pero balikan muna natin ang huling bahagi ng Enero nang nagkaroon ng malaking pagbabago sa labanan dahil sa pag-atake ng Russia. Noong Enero 27, iniulat ng The Guardian na inatake ng mga pang-ataking drone ng Russia ang tren ng pasahero sa hilagang silangang Ukraine. Hindi ito pag-atake sa target militar, kundi teroristang pag-atake na pumatay ng 5 sa Kharkiv. Sa anumang bansa, ang pag-atake ng drone sa tren ng sibilyan ay ituturing na terorismo. Walang layuning militar dito, ayon sa galit na pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine matapos ang pag-atake. Napansin ng mundo ang bagong kalupitan ng Russia at may isang tao na nagpasya na oras na para kumilos. Matapos ang marahas na pag-atake ng Russia sa mga sibilyan sa Ukraine, ipinagutos ni Elon Musk sa SpaceX na isara ang access ng Russia sa mga satellite ng Starlink na posibleng ginamit ng puwersa ni Putin sa pag-atake sa tren. Mukhang na-whitelist ang mga terminal ng Starlink ng Ukraine para masigurong normal itong magamit. Sa Russia, nilalagay sa blacklist o tinutukoy na iligal ang mga terminal na sinusubukan nilang gamitin na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang hanay. Ayon kay David Hambling ng Forbes noong Pebrero, 6 napakalubha ang epekto nito sa mga Ruso, na may unit na nagulat ng 70% pagkawala ng internet communications. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng sunod-sunod na insidente ng friendly fire habang nahihirapan ng mga Ruso na makilala kung kaibigan o kalaban ang kanilang nakikita. Tumigil ang command at control ng mga puwersang Ruso sa maraming bahagi ng Ukraine dahil nawala na ng silbi ang Starlink terminals na dati nilang gamit. Nagbabarila ng mga sundalong Ruso sa isa't isa, naliligaw sa Ukraine at nagkakawatak-watak sa harapan. Ang pagtigil ng Starlink ang nagbigay daan sa ginagawa ngayon ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, noong Pebrero 11 pagkawala ng Starlink ay naglantad sa mga tropang Ruso sa kontra-atake ng Ukraine. Anumang alternatibo na sinusubukang gamitin ng Russia ay hilaw pa at malayo sa pagiging epektibo para mapunan ang pagkawala ng Starlink. Maging mga Russian military blogger ay nagsabi na ang pagkawala ng Starlink ay nagpapahina sa posisyon ng Russia dahil halos imposible para sa kanila na makipagkomunika at pamahalaan ang labanan. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon sa pagsulong sa mahihinang posisyon ng Russia ayon sa ulat ni David Axe sa Euromaidan Press noong Pebrero 11. Nabuo ng Ukraine ang malakas na puwersa ng mga tropang pangasalto ng Ukraine ayon kay David Axe. Ang mga sundalong iyon ay sinusuportahan ng mga mekanisadong kagamitan, kabilang ang mga tangke na gawa sa US at mga infantry fighting vehicle na ginagamit ng Ukraine kasabay ng mga Swedish na armored personnel carrier. Dahil sa mga armor, mabilis sumusulong ang mga tropang pang-asalto ng Ukraine sa ilang sinakop na teritoryo sa Timog Silangan. Partikular, ang mga puwersang pang-asalto ng Ukraine ay nakatuon sa no man's land na matatagpuan sa mga rehiyon ng Dnipropetrovsk at Zaporizhia. Layunin nilang alisin ang ilang infiltrator na Ruso sa mga lugar na ito para tuluyang makontrol ng Ukraine ang dating gray zones sa digmaan. Samahan niyo kami mamaya para mas himayin pa namin ang mga layuning ito. Nakita na rin natin ang tagumpay ng Ukraine sa Zaporizhia nitong nakaraang linggo. Pebrero 11, iniulat ng bagong tinig ng Ukraine na napaalis ng mga puwersang Ukrainian ang mga infiltrator na Ruso sa baryo ng Kosipseva, Zaporizhia Oblast. Ayon sa ulat, matagumpay ang mga sundalong nagsasagawa ng search and strike operation sa lugar. At ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Ukraine ang nasabing pamayanan. Ito ang naging kasukdulan ng isang kampanyang tumagal ng ilang araw
na nagresulta sa muling pagbawi ng Ukraine sa ilang mga baryo sa rehiyon ng Zaporizhia, kabilang ang mga pamayanan ng Ternovarta at Pridorozhnya. Napalaya ang mga baryang ito mula ika-8 hanggang ika-11 ng Pebrero na muling napapakita ng tindi ng pinsalang dulot ng pagkawala ng Starlink sa puwersa ng Russia. Dahil wala ng paraan para makipag-ugnayan sa kanilang mga command center, ang mga sundalong Ruso na ipinapadala na sa mga kill zone na nilikha ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone ay ngayon ay naliligaw at nag-iisa. Wala silang mapuntahan o paraan para malaman kung may parating na reinforcement. Halatang natataranta sila, kaya nagtatago na lang ang mga infiltrator at umaasa na dumating ang kanilang kasama bago sila matagpuan ng Ukraine. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon sa Starlink para mabawi ang ilan sa kanilang teritoryo sa Timog Silangan. At nakakamit nila ang ilang agarang layunin habang ginagawa nila ito. Ang una sa mga layuning ito na nabanggit na natin kanina ay ang paglilinis sa mga rehiyon sa Timog Silangan mula sa mga infiltrator na nagdudulot ng maraming problema simula pa noong 2025. Matagal ni binabago ng Rusya ang taktika matapos mawala ng libu-libong tangke at armored na sasakyan sa Ukraine. Napaltan na ang malalaking mekanisadong pag-atake ng estratehiyang paglusot, kung saan minsan ay palihim na pumapasok ang ilang sundalong Ruso sa Ukraine at nagpapanggap bilang mga sibilyang Ukrainian. Ang taktikang ito, na tinatawag na perfidy, ay isang krimen sa internasyonal na makataong batas. Pinapayagan nito ang mga sundalo na mag-ambush at magdudot ng kalituhan sa pagitan ng mandirigma at sibilyan, kaya mas mataas ang panganib na matarget ang mga sibilyan. Sapat na dahilan yon para gustuin ng Ukraine na alisin ang sumisingit, lalo na't may ilang tagumpay na rin ng Russia sa estratehiyang ito. Kahit papaano sa paraan ng palihim na pagpapasok ng mga sundalo sa teritoryo ng Ukraine at pagkatapos ay maling ipinapahayag na lubos na nasakop ang teritoryo. May insentibo ang Ukraine na samantalahin ang paghina ng militar ng Russia dahil sa pagka-shutdown ng Starlink para ayusin ang issue ng mga sumisingit. At iyon ang ginagawa nila. Ang layuning ito ay paghahanda para sa iba pang bagay, hindi para sa karagdagang paglusob sa nasakop na teritoryo. Ayon sa ulat ni X, ang mga tropang Russia na pinamumunuan ng ika-127 Motorized Rifle Division ay dahan-dahang sumusulong sa Dnipropetrovsk-Zaporizhia axis. Ngunit napabaga sila ng malalakas na hangin. Bilang bahagi ng pagsulong na ito, nagawa pa ng Russia na masakop ang lungsod ng Huliapola, na isang mahalagang sentro ng lohistika ng Ukraine, matapos mapaatras ang mga puwersa ng Ukraine noong huling bahagi ng Disyembre. Ngayon nahawak na ng Russia ang mga posisyon na umaabot ng humigit kumulang 30 kilometro o 18.6 na milya mula sa hilaga ng Huliapola hanggang sa lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk. Gumagamit na ang kanilang mga puwersa ng mga taktika ng paglusot. May gray zone na yon, tinatawag ding no man's land, sa tabi ng Haichu River, sa timog silangan ng Ukraine, na nilalagyan ng Russia ng mga infiltrator, gaya ng nabanggit kanina. Dalang limitadong supply at sinusubukang gumalaw ng mabilis hanggat maaari upang makaiwas sa mga drone ng Ukraine, ginagamit ng mga infiltrator nito ang Starlink terminal para tulungan silang mag-navigate sa loob ng gray zone na nadudulot ng kaguluhan sa depensa ng Ukraine dahil napipilitan silang magkalat ng puwersa. Nawalan ng Starlink ang mga infiltrator. Naiwan silang nakatigil sa gray zone at isa-isang napapatay ng mga puwersang pang-asalto ng Ukraine. Kapalit ng isang maisa-isa Abrams tank mula Australia at isang lumang Swedish PBV. 302 armored personnel carrier. Mabilis na palayas ng mga tropa ang Russian infiltrator sa 5 pamayanan, kabilang ang nasa kabila ng Haichur, ayong TX. Hindi na kulay abo ang gray zone. Pag-aari na ito ng Ukraine. At ito ang magdudulot ng bagong estratehiya na papahina sa 715,000 sundalo ng Russia sa Ukraine. Tatalakay natin ang detalye ng estratehiya. Bago natin gawin yon, ito ang The Military Show. At ibinibigay namin ang kumpletong larawan, hindi lang ang mga headline. Kaya mag-subscribe na ngayon at siguraduhing lagi kang nauuna sa balita. Kaya ano nga ba ang bagong estratehiya na ito? Palakasin ng timog silangan ng Ukraine kaysa kumuha pa ng ibang teritoryo. Malaking problema ng Ukraine sa timog silangan teritoryo ang mahinang fortification ng salakain ng Russia. At hindi rin ito ganong bumuti mula noon. Noong Mayo, 2024, nakita natin ang epekto ng mahinang fortification matapos bumagsak ang Avdiivka sa Pokrovsk. Ayon sa ulat ng AP News noong panahong yon, inirereklamo ng mga sundalo ng Ukraine ang kakulangan ng mga depensibong linya sa likuran ng lungsod na yon, na malamang ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis na nakapagpatuloy ang Russia sa pag-atake nito sa lungsod ng Pokrovsk matapos makuha ang Avdiivka. Malinaw na inilahad ni Batyar, kumander ng isang unit na nakausap ng AP News, ang problema. Kailangan nating pabilisin ang paggawa ng mga fortifikasyon
para may handang posisyon kapag umatras tayo, sabi ni Batyar sa AP News. Dagdag pa niya, hindi sapat ang mga ito. Sobrang lala ng sitwasyon. Kaya si Profesor ng Agampang Politika sa Pambansang Universidad ng Kiev Malay Academy, Taras Kuzio, ay sumulat ng artikulo para sa New Voice of Ukraine noong Abril 2025. Tinatanong kung sino ang dapat sisihin sa pagkawala ng Timog Silangan ng Ukraine. Ibinigay ni Kuzio ang ilan sa sisi sa pagbagsak ng Timog Silangan ng Ukraine sa mismong Ukraine. Isinulat niya, si Zelensky ang dapat sisihin sa hindi pagpansin sa pagpasok ng mga ahenteng Ruso sa SBU at sa pagtatalaga kay Ivan Bakhanov na walang karanasan sa mga operasyong paniktik bilang pinuno ng SBU. At pagiging inosente kay Vladimir Putin, lalo nung 2019 at sa imperialismong Ruso. Hindi naganda ng sapat na depensa si Zelensky sa Kherson, Crimea at nabigong mag-utos ng paglalagay ng mga mina ayon kay Kuzio. Hindi sapat ang paghahanda ng Ukraine para sa malinaw na banta ni Putin matapos ang aneksasyon ng Crimea at bahagi ng Donbas noong 2014. Nakakalungkot, malaki ang naging kapalit sa Ukraine dahil sa pagkawala ng mga teritoryo sa Timog at Timog Silangan. Iyan ang nagbabalik sa atin sa tunay na layunin sa likod ng mga kontraopensiba na nakikita nating isinasagawa ngayon ng Ukraine laban sa Russia sa Timog Silangan. Hindi tungkol sa pagbawi ng malalaking bahagi ng teritoryo ang mga opensibang ito. Sa ngayon, kulang ng tao ng Ukraine para mabawi ang mga tagumpay ng puwersa ni Putin sa simula ng pananakop. Sapat ang sundalo ng Ukraine para itaboy ang mga Rusong lumusot palabas ng gray zone sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Ginagawa nila ito para gawing matatag na teritoryo ng Ukraine ang mga gray zone. Kaya mapipilitan ng Russia magpadala ng maraming sundalo kung gusto nilang sumulong. Napakatalinong hakbang ito ng Ukraine. Ang estratehiya nito ay magtagumpay sa pamamagitan ng depensa kaysa isugal ang mga sundalo nito sa pagtatangkang makakuha ng malalaking tagumpay. Ipinaliwanag ng analistang militar na Pranses na si Clement Mulan ang obserbasyon niya sa Timog Silangan ng Ukraine sa isang pagpupulong. May ilang nagsasabing layunin ng Uspanivka na posibleng totoo dahil mahirap para sa Russia kumilos doon base sa impact maps. Sa tingin ko, hindi na mangyayari yon, sabi ni Milan. Dagdag pa niya, prioridad ang seguridad ng Haichu River Bokrovsk approach para mabigyan ng oras ang pagpapalakas ng mga depensa doon. Yon ang estratehiya ng Ukraine para itama ang hina ng depensa sa Timog Silangan. Binago ang mga gray zones habang may access pa ang Russia sa Starlink, ginawa itong kill zones para mapapatay ang mga sundalong Ruso na susubok lumusot o sumugod dito. Maaring hindi ito ang inaasahan ng marami matapos makita ang ginagawa ng Ukraine. Pero ito ay isang estratehiya na magdudulot ng napakaraming pagkasawi ng mga sundalong Ruso. At ito ang dahilan kung bakit. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, ang Kremlin ay naghahanda para sa isang panibagong opensiba na yung taginit na kahalintulad ng nakita natin noong 2025. Nabigo ang opensibang yon na sakupin ang Bokrovsk, na siyang pangunahing estratehikong layunin. Kaya maaari nating ipalagay na ang bagong opensibang ito ay magsasangkot ng pagtatangkang sakupin ng Russia ang lungsod na yon bago magsagawa ng mas malalim na paglusob sa Donetsk. Pinapakita nitong walang balak si Putin. Tapusin ang digmaang siya ang nagsimula, taliwas sa kanyang pahayag. Kung hindi, ang bagong opensiba ngayong tag-init ay tututok sa Sloviansk, Krematorsk at Yurikiv Zaporizhia sa direksyon ng mga gray zone na nabawi na ng Ukraine at pinatitibay na ngayon kung paniniwalaan si Milan. Pero may nabubuo ng problema sa estratehiyang ito. Ayon sa paliwanag ng ISW, ang komandang militar ng Russia ay umano'y nagpaplanong gamitin ang kanilang malamang na limitadong mga reserbang estratehiko para sa isang planadong opensiba sa taginit ng 2026 sa timog at / o silangang bahagi ng Ukraine. Ang mahalagang salitang dapat bantayan dito ay limitado. Ang plano ng Russia ay maglunsad ng panibagong opensiba kahit na halos ubos na ang kanilang mga reserba. Malamang ang mga ipadadala ng Russia sa Ukraine na yung opensiba ay mga pinakamahinang sundalong mayroon pa sila. Ayon sa United, 44 media noong Pebrero, 10 ang mga karaniwang sundalong Ruso ay halos 10 araw lang nagsasanay bago itulak sa unahang linya bilang pambala sa digmaan ni Putin. Ubus na ang mga bihasa o may kakayahang sundalo ng Russia, kaya basta na lang silang nagpapadala ng tao na kadalasan ay nadudurog sa depensa ng Ukraine gaya sa Bakrovsk. Dito, pumapasok ang bagong estratehiya ng Ukraine sa depensa. Maaring atake ng Ukraine ang mahinang puwersang ito at makakausad ng kaunti. Pero tandaan, may 715,000 Ruso sa Ukraine na yon. Kahit may magagaling na sundalo, kulang pa rin sa tao ang Ukraine. Kaya posibleng maraming kaswalti sa magkabilang panig kung magkontraopensiba sila. Nais ng Ukraine na sa isang panig lang mapunta ang casualties.
Paggawa ng bagong fortifikasyon ang paraan matapos mabawi ang mahalagang teritoryo sa timog silangan ng bansa. Matagal nang inihahanda ng Ukraine ang sitwasyong ito. Ayon sa artikulo ng Defense Post noong Enero 29, nakapagtayo ang Ukrainian Association of Developers ng halos 2 kilometro o humigit kumulang 1.2 milya ng estrukturang depensa sa silangang harapan na nag-uugnay sa 12 underground na posisyon sa pamamagitan ng rutang pangkomunikasyon para palakasin ang depensa ng Ukraine. Habang hindi pa tiyak kung magkakaroon ng katulad na struktura sa mga gray zone na kontrolado ng Ukraine, halos sigurado tayong makakakita ng paghuhukay ng mga trinsera, paglalagay ng mga dragon's teeth, paglalatag ng mga mina, pagkalat ng barbed wire sa paligid, at syempre, ang hindi maiiwasang mga FPV drone na gagawing kill zone ang reyon. Ito ay mga bagong fortifikasyon na hindi pa nakita dati. Ipinakita sa Ukraine ng 2025 na kaya nitong magdulot ng malaking pinsala sa Russia gamit ang ganitong mga depensa. Binanggit ito ng Atlantic Council na nagsasabing nagkaroon ng isang mahalagang pagbabago sa depensibong pamamaraan ng Ukraine na nagsimula nating makita noong 2025. Ang Ukraine ay gumagawa ng mga node na maliliit na fortifikasyon na ginagamit nila upang itulak ang mga sundalong Ruso sa mga itinalagang lugar ng patibong kung saan binobomba ang mga sundalo gamit ang mga drone at artilyera. Sa pamamagitan ng paglika ng mga choke point para sa mga tropang Ruso, layunin ng Ukraine na mapalaki ang kaswalti ng Kremlin at mapakinabangan ang likas nitong kalamangan bilang depensibong panig sa isang digmaan ng unti-unting pag-ubos. Mukhang ito ang plano ng Ukraine sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk. At alam nilang magiging epektibo ito. Ang 2025 ay naging masamang taon para sa mga sundalong Ruso. Halos buong taon, estratehiya lang ni Putin ang magpadala ng sundalo laban sa depensa ng Ukraine. Umaasang mabasag ito. Nakita natin ito sa Bukrovsk dahil mahigit 6 na buwan nang hindi pa rin nakukuha ng Russia ang lungsod ayon sa gusto ni Putin. Sa pagtatapos ng taon, umabot sa 400 at 15,000 ang kaswalti ng Russia ayon sa national interest, kapalit ng maliit na bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Ito ang dulot ng fortifikasyon ng Ukraine. Hindi rin naging maganda pa sa Russia ang simula ng 2026. Ayon kay Oleksandr Siersky, punong komandante ng militar ng Ukraine, nawala ng Russia ng 31,700 sundalo noong Enero. Mga 9,000 higit sa kaya nilang ma-recruit. Layunin ng Ukraine na patahasin ito sa 50,000 kada buwan na magpapabilis sa pagkaubos ng 700 at 15,000 sundalong Ruso sa Ukraine. Ang nakikita natin ngayon sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk ay ang Ukraine na nagpapatuloy sa isang estratehiyang alam nitong gagana. Walang plan B ang Russia. Halos wala nga itong plan A. Sa Ukraine, parang kapag ginawa nila ito, darating ang mga Ruso. Ito ay mga nakamamatay na kuta. At ang mga Rusong darating ay hindi na muling makakakita ng araw. Ang ilan, kabilang na si Seth G. Jones, na presidente ng Defense and Security Department sa Harold Brown Chair sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, ay nagsasabing matagal lang sinusubukan ng Russia na itago ang totoong bilang ng kanilang mga kaswalti. Sa isang hiwalay na ulat, sinabi rin ng CSIS na posible umanong umabot sa 2 milyon ang bilang ng mga kaswalti sa digmaan sa Ukraine kapag pinagsama ang magkabilang panig. Mas malaki ang pagkalugi ng Russia dahil silang umatake. Naging mas epektibo ang depensa ng Ukraine ngayon dahil sa bagong estratehiya. Tanging natitirang taktika ni Putin ay magpadala ng sundalo bilang pambala ng kanyon sa Ukraine. Sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk, masasagasaan ng mga sundalo ang mas matibay na depensa na wawasak sa kanila. At dahil patuloy pa ring hindi gumagana ang Starlink at wala pang angkop na kapalit na dumarating, malaki ang posibilidad na makikita natin ang Ukraine na mas lalo pang sumusulong sa mga susunod na linggo. Lahat ito ay para sa kanilang bagong estratehiya ng pagpapatibay ng depensa. Hindi magiging taon ng tagumpay ng Rusya ang 2026. Ito ang taang pagbabayaran ng 715,000 sundalong Ruso ang mga pagkabigo ni Putin. Nakikita rin natin sa Ukraine ang pagbabago ng pananaw sa loob ng militar ng bansa. Dati, nakatuon lang ang Ukraine sa kaligtasan nila. Pero ngayon, handa na silang kumilos laban sa Rusya. Delikado ito sa huminang puwersa ni Putin. Malalaman mo kung bakit sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang kaalaman sa mga estratehiya ng Ukraine sa larangan ng digmaan. Salamat sa panonood.